2,000 taon na ang nakalipas ay may isang dragon na hindi naging anime girl, malungkot nga iyon at ito ang umatake sa buong mundo na halos wasakin ang lahat sa harap ng isang kalaban at kahit mga Diyos at demonyo ay hindi kayang talunin, dito ay napilitan ang dalawang puwersa ang banal at demonyo na magkaisa. Pinalibutan nila ang dambuhalang dragon na tinatawag na Bahamut at ginamit ang lahat ng kanilang kapangyarihan para itali ito sa tanikala kahit labag iyon sa X1 rule, dahil kailangan itong gawin para hindi tuluyang bumagsak ang mundo. Pagkatali sa dragon ay dumating ang pinuno ng mga Diyos at ang pinuno ng mga demonyo sa gitna ng labanan, sabay nilang inatake ang halimaw habang nanunood lang ang mga tao mula sa malayo na kung meron lang sanang popcorn dito, malamang nanunood sila habang kumakain. Lumaban ang dragon at pinipigilan ang mga malalakas na atake gamit ang kanyang mga pakpak. Sa huli sina Zeus na hari ng mga Diyos at si Satanas na hari ng mga demonyo ang nakapaglagay ng selyo kay Bahamut. Pagkatapos nito ay hinati nila ang susi na kayang magpalaya sa halimaw sa dalawang bahagi na isa para sa mga Diyos at isa para sa mga demonyo. Iyan ang buod ng kasaysayan ng kwento at sa kasalukuyang panahon, umiikot ang kwento sa dalawang bounty hunter na may mahaba at masalimuot na nakaraan at ang isa na mukhang galing sa JoJo manga na si Kaiser. Hinahabol niya ang mortal niyang kaaway na si Favaro na nasa tuktok ng pader ng syudad. Tumalon si Favaro mula sa pader para makaiwas sa pagkakahuli pero tuloy pa rin ang habol ni Kaiser. Nagkarerahan sila sa buong syudad sakay ng kabayo hanggang sa nagsalpukan sila ng espada sa ere at bumagsak sila sa kalsada at nagtapon si Favaro ng smoke bomb para lituhin si Kaiser. Tumakas siya, iniwan ang kabayo at umakyat sa Ferris wheel. Naabutan siya ni Kaiser at agad sinira ang tanikala ng Ferris wheel at gumugulong ang gulong habang naglalaban pa rin sila ng espada sa ibabaw nito. Sa gitna ng labanan ay niloko ni Favaro si Kaiser hanggang sa mabangga ni Kaiser ang ulo niya sa tulay. Nakalayo na si Favaro at hayaan na lang kung saan siya dalhin ng gulong. Habang gumugulong siya ay napadaan siya sa mga bandido na ninanakawan ang mga babae at nabangga siya sa pader pero ligtas pa rin. Nakita siya ng mga bandido at agad siyang nakilala bilang isang bounty hunter dahil sa magic bracelet na suot niya, at doon ay biglang dumating si Kaiser at hindi pinansin ang mga bandido na katuon lang siya kay Favaro. Tumakbo si Favaro papasok sa bar at sinundan siya ni Kaiser habang nagmumura at sinisisi si Favaro sa lahat ng pagkatalo sa buhay niya, pero ayaw makinig ni Favaro kaya't pinapana niya si Kaiser at nakailag si Kaiser pero ang kabayo niya ang tinamaan at tumakbo ito sa loob ng bar. Walang magawa si Kaiser kundi habulin ang kabayo niya. Samantala ay umiinom lang ng alak si Favaro habang inaasar ang mukha ni Kaiser at sinabi pa niya sa may-ari ng tindahan na siya na ang bahala sa bayad kapag nakuha na niya ang reward. Sa kabilang eksena, 3 kidnapper ang pauwi na walang nahuli. Biglang may kidlat na tumama sa karwahe nila at lumabas mula rito ang isang hubad na babae na siguradong magpapapawaw sa mga lalaki. Nabigla ang mga bandido at tinanong kung sino ang magandang babaeng iyon. Pero nakatuon lang ang babae sa sirang magic compass sa kamay niya na gusto niyang malaman kung gaano pa siya kalayo sa pupuntahan niya. Plano sana ng mga bandido na pagsamantalahan siya pero hindi nila alam na makapangyarihan pala ito at agad silang nilipol. Kinagabihan ay nakita natin si Favaro na pumunta para kunin ang bounty mula sa isang bandido na mukhang unggoy. Pinatumba niya agad ang 2 tauhan nito pero hinarap niya ang pinuno na tumawag pa ng mga demonyo para lumaban kay Favaro. Tumakbo agad si Favaro at hinabol siya ng mga ito kasama ang mga demonyo. Inutusan ng Gorilya ang mga demonyo na sumugod at magbuga ng apoy pero nasunog sila dahil umaapoy ang tubig sa paanan nila. Nagtaka ang Gorilya hanggang sa ipinakita ni Favaro na binuhusan niya ng mamahaling alak ang kalsada at alam na kasi niya na may apoy ang kalaban niya. Doon nagalit ang Gorilya at sumugod pero sobrang hina ng kalaban kumpara kay Favaro na mabilis lang siyang tinalo at ginawang parang collectible na Pokemon card. Pagkatapos nito ay pumunta si Favaro sa isang magarang karwahe kung saan niya nakilala ang isang Diyos na mukhang galing sa Biblia na ang pangalan ay Bekis, kasama ang kanyang nagsasalita na pato. Si Bekis, o kung paano man binibigkas ang pangalan na iyan at ito ang amo ni Favaro at kapalit ng Gorilyang collectible card. Binigyan niya si Favaro ng reward at matapos makuha ang pera, dumiretso si Favaro sa bar para mag-party na kalimitang ginagawa ng isang mabuting lalaki at ito ang dapat gawin kapag may pera at gastos lahat sa mga hindi kaaya-ayang babae habang nagpapayabang tungkol sa kanyang pakikipagsapalaran. Nagsinungaling siya sa harap ng lahat at sinabing pupunta siya sa mapanganib na lungsod ng Helheim,
narinig ito ng mahiwagang babae na nahulog mula sa langit habang dumadaan siya at natuwa siya dahil gusto rin niyang makapunta sa Helheim. Nagmayabang si Favaro na alam niya ang isang madali at mabilis na shortcut papuntang Helheim at paglingon ng babae. Nakasalubong niya si Kaiser pero hindi niya ito pinansin at nagpatuloy lang sa paglalakad at narinig ni Kaiser ang boses ni Favaro mula sa loob ng bar at agad siyang lumabas na galit dahil nawala sa kanya ang pinakamamahal niyang kabayo dahil kay Favaro. Agad na sinubukang bunutin ni Kaiser ang kanyang espada pero pinigilan siya ni Favaro at sinabing dapat nilang sulitin ang kabataan. Sabi pa ni Favaro sa mga pangit na babae na mas mayaman at mas matapang si Kaiser kaysa sa kanya kaya't bigla silang kumapit kay Kaiser na parang magnet. Dahil isa siyang mabuting kabalyero ay hindi siya basta makatanggi kaya't ginamit ni Favaro ang pagkakataon para makalayo ulit sa kanya. Maya-maya habang nagdidilig ng halaman si Favaro ay lumapit sa kanya ang mahiwagang babae mula kanina, na ang pangalan pala ay Amira. Tinanong siya nito kung totoo bang alam niya ang madaling daan papunta sa Helheim at sabi niya kailangan niyang makarating doon agad. Sumagot si Favaro na alam niya ang lahat ng daan sa buong mundo pero kung gusto niya ng impormasyon, kailangan muna siyang halikan. Nakatayo lang si Amira habang sinusubukan siyang halikan ni Favaro pero biglang may dumating at pinigilan sila. Galit na tumingin si Favaro at nakita niya ang isang lalaking may hook sa braso at ipinakilala ng lalaki ang sarili bilang kuya ng gorilyang napatumba ni Favaro. Gusto niyang bumawi at tinawag niya ang isang dambuhalang demonyong toro. Inatake ng halimaw si Favaro at bawat hampas ay nagdulot ng matinding pagkasira, pero pinrotektahan muna ni Favaro si Amira at inilalayo siya sa panganib at pagkatapos ay binunot niya ang kanyang espada at lumaban sa demonyo. Sinubukan siyang tamaan ng demonyo pero mabilis si Favaro nakaiwas siya sa lahat ng atake at umakyat sa ulo ng demonyo para saksakin ito, pero itinapon siya ng halimaw at nalaglag ang espada niya. Sa puntong ito ay tumayo si Amira sa pagitan nila ng demonyo at sinabi ni Favaro na tumakbo siya, pero iginiit ni Amira na siya ang kanyang gabay at mula ngayon siya ang magpoprotekta at tumakbo siya papunta sa halimaw at sinuntok ito sa mukha. Biglang nagliwanag ang pulse ares ni Favaro ng pula na senyales na may malapit na makapangyarihang demonyo at sa sandaling iyon, nakita nating nag-transform si Amira at naging isang napakalakas na demonyo at ilang malalakas na suntok lang ay napabagsak na niya ang halimaw. Habang nangyayari ito ay nakuha na ni Favaro ang kanyang espada at inatake ang lalaking tumawag ng demonyo mula sa likod at ginawa rin itong collectible card, biglang bumagsak mula sa itaas ang katawan ng dambuhalang toro. Pero sa isang sandali ay nakaiwas si Favaro bagamat tinamaan pa rin siya ng isang piraso ng kasangkapan. Pagkatapos noon ay lumapit si Amira at bumalik sa kanyang normal na anyo at nang makita ito ni Favaro, naniwala siyang sobra lang siyang nakainom at nilapitan siya ni Amira at hinalikan at nawalan siya ng malay. Sa panaginip niya ay nakita ni Favaro ang sarili niya na nalunod sa isang walang hanggang karimlan. Biglang bumubuka ang lupa sa ilalim niya at nakita niya ang sunog na labi ng isang lungsod at mula sa kawalan, isang dragon ang lumitaw at tinangkang lumunin siya at dito natapos ang panaginip niya at nagising siyang pawis na pawis. Isa sa mga pangit na babae mula kagabi ang lumapit sa kanya at ginigising siya na sinabing nawalan siya ng malay sa harap ng bar kaya dinala siya doon. Natawa si Favaro sa lahat ng nangyari kagabi. Sinasabing panaginip lang siguro iyon pero sabi ng babae ay maliligaw na siya kasi ang baho na niya. Kaya naghubad si Favaro sa harap ng babae pero ang pagkatuwa ng babae nang makita ang maliit na katawan ni Favaro at ang pag-akala niyang maliit ang talong nito ay agad napalitan ng takot ng habulin ni Favaro ang kanyang pantalon at napagtanto ng babae na may buntot siya tulad ng sa isang demonyo. Dahil dito ay nagsisigaw ang babae habang tumatakbo palayo at sinisigaw na isa siyang demonyo. Hindi alam ni Favaro kung anong pinagsasabi ng babae pero nang tumingin siya sa salamin habang hubad, nakita nga niyang mayroon siyang buntot ng demonyo at natakot siya at hindi makapaniwala. Sinubukan niyang putulin ang buntot pero hindi niya magawa at sa pagkabigo ay bumagsak siya sa sahig. Habang nakahiga siya ay pumasok si Amira sa kwarto niya at sinabi nitong tuparin na ni Favaro ang sinabi niyang daan papuntang Helheim dahil hinalikan na siya ng babae tulad ng hiningi niya. Inamin ni Amira na nilagyan niya ng sumpa si Favaro noong hinalikan niya ito dahilan para tumubo ang buntot. Sinabi rin niyang kaya niyang alisin ang sumpa pero gagawin niya lang ito kapag itinuro na ni Favaro ang shortcut papunta sa Helheim, dahil dito ay nagdahilan si Favaro na kailangan niyang lumanghap ng sariwang hangin at tumakbo palabas ng kwarto.
Sa labas ay nakita niya ang isang babae at kasama nito si Kaiser para siya ay hulihin at natarante si Favaro kaya tumalon siya mula sa bintana pero sumabit at bumagsak sa lupa. Habang nasasaktan siya sa sahig ay biglang tumalon si Amira papunta sa kanya at sinabing sabihin na agad ang daan papuntang Helheim. Binanggit ni Favaro na wala talaga siyang alam na daan kaya sinampal siya ni Amira at tinanong kung sinungaling siya. Biglang dumating si Kaiser na kasama pa ang mga pangit na babae kaya't natakot ulit si Favaro. Tumakas siya kasama si Amira sakay ng kabayo at habang tumatakas sila ay nakita ni Kaiser ang buntot ni Favaro. Nabigla siya at nagsimulang maniwala na demonyo talaga si Favaro at niloloko lang siya nito mula pa noon. Maya-maya ay dumating ang mga Royal Knights sa lungsod at ipinahayag ng kapitan ng mga knight na inutusan sila ni Santa Jane para hulihin ang isang demonyo na nagpapanggap na tao. Tinanong niya si Kaiser kung may alam siya at sumagot si Kaiser na meron pero hindi niya ito ipapasa dahil layunin niyang personal na hulihin ang demonyo at dalhin ito sa hustisya. Nangakong si Kaiser sa ngalan ng kanyang dangal bilang knight na siya mismo ang huhuli sa demonyo. Pero matapos niyang sabihin ito, sinapak siya ng isa sa mga knight at sinabing tumigil na siya sa pagpapanggap na knight dahil isa lang siyang simpleng bounty hunter. Ang mga salitang ito ay nagpabalik sa alaala ni Kaiser at noong pinatay ang kanyang ama, at pinaniniwalaan niyang si Favaro ang may kasalanan. Sa kabila ng kawalang galang ng kanyang mga tauhan at naniniwala ang kapitan ng Knights na ang matinding determinasyon ni Kaiser ang magpapatatag sa kanya, umalis siya habang binibigyan si Kaiser ng swerte. Samantala sina Favaro at Amira ay nakaalis na ng syudad at sa kanilang biyahe, ipinaliwanag ni Favaro na mahaba at magastos ang daan papuntang Helheim kaya kailangan muna niyang kumita. Target niya ngayon ang isang demonyo na mukhang kambing at pumasok siya sa bahay nito at nakita ang target. Sinubukan ng demonyo na gulatin si Amira at binasag ang pader at hinagisan siya ng espada pero nakaiwas si Favaro at naghanda para lumaban, kahit mas malakas ang kalaban at sinabihan niya si Amira na umatras dahil ayon sa kanya ang babae raw ay para lang sa paggapang sa apat at astig kuno si Favaro. Pero tumalon lang si Amira papunta sa demonyo at nag-transform siya bilang isang makapangyarihang halimaw. Nilipol niya agad ang kalaban at naputol sa dalawa ang demonyo at nabalot ng malagkit na likido si Favaro. Doon niya napagtanto na hindi pa naginip ang mga nangyari kagabi at totoong isang malakas na demonyo si Amira. Napagtanto rin niya na mula ngayon ay kailangan niyang mag-ingat sa kanya at pagkatapos noon, bumalik siya sa bangka para kunin ang kanyang gantimpala. Habang ginagawa niya ito ay tinitigan ni Amira ang nagsasalita na pato at sinabing mukhang masarap kainin. Matapos matanggap ang reward ay bumaba sila ng karwahe at binilhan ni Favaro si Amira ng bagong damit. Pumunta rin sila para kumain at tinikman ni Amira ang pagkain habang dinidilaan ang mga daliri niya dahil ngayon lang siya nakakain ng ganon kasarap. Natuwa rin siya sa lasa ng alak at sa isang higop lang ay nalasing siya agad at pagkatapos noon, nagsayaw sila at sobrang nag-enjoy si Amira habang malaya niyang pinagalaw ang kanyang katawan sa saliw ng musika. Matapos ang sayawan ay tumakbo siya papunta sa isang lawa at tumalon doon para maramdaman ang malamig na tubig sa balat, habang nakatingala siya sa mga bituin at naisip ni Favaro na ito na ang perpektong pagkakataon para patayin siya at mawala na ang sumpang ibinigay sa kanya. Pero hindi niya ito maatake dahil hindi nagliliwanag ang kanyang pulse areas at ibig sabihin ay wala itong senyales ng panganib, kaya binabalak niyang itago ang kanyang plano sa pamamagitan ng pagpapakilala at siya muna ang nagpakilala. At pagkatapos ay si Amira naman ang nagsabi ng kanyang pangalan. Inamin niya na kailangan niyang pumunta sa Helheim para hanapin ang kanyang ina at malungkot niyang naalala ang kanyang ina, na sa ngayon ay isa na lang malabong alaala at ang tanging koneksyon niya rito ay ang kwintas na suot niya, iyon ang dahilan kung bakit gusto niyang makarating sa Helheim. Habang iniisip ni Favaro ang nakakalitong kwento at biglang lumitaw si Kaiser mula sa likuran niya, nabigla si Favaro at nabitawan ang kanyang espada at inakusahan siya ni Kaiser bilang isang demonyo at nangakong papatayin siya, habang papalo na si Kaiser ay humaharang si Amira para pigilan siya. Naakit si Kaiser sa kagandahan ni Amira kaya't nakuha ni Favaro ang tiyempo para masipa siya sa mukha at mawalan ng malay. Tumakbo agad si Favaro kasama si Amira at habang si Kaiser ay natulala pa rin sa itsura ng babae. Kinabukasan habang tumitingin si Favaro ng mga prutas sa palengke ay dumaan ang ilang Royal Knight, tinanong ng kanilang kapitan kung may nakakita ng isang demonyo na may pakpak na nag-anyong tao at nagnakaw ng banal na susi. Nakakita ng pagkakataon si Favaro at itinuro si Amira kapalit ng pera.
Samantala ay mag-isang naghihintay si Amira at malungkot at iniisip ang tungkol sa kanyang ina at natagpuan siya ng mga knight at sinundan. Nang makita niya sila ay nag-transform si Amira bilang isang demonyo at pinalibutan siya ng mga knight at ginamit ang isang espesyal na formation para itali siya. Lumapit ang Vice Captain para ibigay ang huling atake. Pinapanood ni Favaro ang lahat mula sa malayo at iniisip niya na kapag napatay na ng mga knight si Amira, mawawala na rin ang sumpa sa kanya at hindi niya naisip kung nagtitiwala ba ang babae sa kanya o kung talagang gusto lang nitong makita ang nanay nito. Sanay si Favaro na mag-isa at gusto niya talagang manatiling ganoon. Pero nang bumaba siya mula sa kabayo para umalis at napilitan siyang lumapit kay Amira dahil tila nakakonekta ang kabayo sa kanya, sa puntong iyon ng labanan ay ginagamit ng mga knight ang banal nilang mahika laban kay Amira pero hindi ito masyadong epektibo. Biglang lumitaw si Favaro na hatik ng kanyang kabayo at sinipa ang mga knight palayo pero napabagsak din siya. Nalaglag ang mga smoke bomb sa bulsa niya na siyang naging panakip sa kanila, natagpuan niya si Amira at wala na siyang ibang magawa kundi tumakas kasama siya. Habang tumatawid sila sa tulay ay napagtanto nilang napapaligiran na sila ng mga knight mula sa magkabilang panig. Sinabi ng Vice Captain na paparusahan si Favaro sa pagtataksil pero hindi na ito iniintindi ni Favaro at agad niyang binunot ang kanyang baril at ginawa si Amira na hostage. Sinabi niya sa babae na ang tanging paraan para makatakas ay tumalon sila sa ilog sa ibaba at pumayag si Amira at sa oras na iyon, napansin ng kapitan ng mga knight ang pendant ni Amira at inutusan ang kanyang mga tauhan na huwag barilin si Amira kailangan pa nila siya ng buhay. Isa-isang binaril ni Favaro ang mga lubod ng tulay hanggang sa bumigay ito at sabay silang nahulog ni Amira sa ilog. Pinanood sila ng kapitan habang nahuhulog at inilabas niya ang isang pendant na kamukha ng kay Amira mula sa kanyang armor. Dahil sa pagtakas na iyon ay nagpalabas ng bounty sa ulo ni Amira at ni Favaro at nalaman ito ni Kaiser at nangakong huhulihin si Favaro at ililigtas si Amira. Samantala ay narating na nina Favaro at Amira ang lugar kung saan nila matatanaw ang susunod nilang destinasyon. Gustong magmadali ni Amira para makarating sa Helheim pero gusto munang magpahinga ni Favaro dahil kailangan pa niyang manghuli ng mga wanted para may panggastos sila. Pero hindi siya binigyan ng pagkakataong makapagpahinga ni Amira at hinailan niya ito papunta sa susunod na lakad at makaraan ng ilang sandali, nakita natin si Favaro na umaakyat sa matarik na bangin para kumuha ng mahalagang halamang gamot at biglang umatake ang isang dambuhalang ahas. Umiwas siya sa paligid ng bangin at pinapana ang ahas gamit ang kanyang pana dahilan para mahulog ito sa lupa. Pagkatapos noon ay ligtas na nakarating sa lupa si Favaro at sinimulang sinipa ang natalo na halimaw at habang tinatanong ni Amira kung masarap ba ang damong kinuha niya, sinabi ni Favaro na isa iyong halamang gamot na kailangan para sa susunod niyang misyon. Kinagabihan ay sinubukan niyang gumawa ng gamot gamit ang halamang iyon pero napansin niya sa sandaling iyon na may pakpak si Amira. Sabi niya ay dapat ay siya na lang ang lumipad para kumuha ng damo pero sagot ni Amira na hindi na iyon posible. Ipinakita niya ang nag-iisa niyang pakpak at ipinaliwanag na nawala ang isa pa sa isang insidente. Gusto pang malaman ni Favaro ang buong kwento kaya sinabi ni Amira na minsan siyang pumasok sa palasyo ng mga anghel para hanapin ang gintong susi. Natagpuan niya ito at itinago sa kanyang katawan pero nahuli siya ng tagapagbantay ng palasyo at pinalibutan siya ng mga ito. Inatake siya mula sa lahat ng panig at tinamaan siya ng malakas na atake kaya bumagsak siya sa lupa. Doon niya hinarap ang pinakamalakas na mandirigma sa mga anghel at nakaligtas siya pero nawala ang isa niyang pakpak. Tinanong ni Favaro kung ano ba talaga ang gintong susi na iyon pati nga mga knight ay interesado rin at tinanong niya kung nasaan ang susi ngayon. Sabi ni Amira na nasa loob ng katawan niya at bilang lalaking tunay ay sinubukan ni Favaro na silipin ang katawan ni Amira at kunwari para hanapin ang susi pero sinampal lang siya. Ipinaliwanag ni Amira na sinipsip niya ang kaluluwa ng gintong susi kaya't siya mismo ang naging susi. Sa kabilang eksena habang sinusundan ni Kaiser si Favaro ay napadpad siya sa isang kagubatan na nababalot ng makapal na fog. Mukha nang nababaliw si Kaiser nang bigla niyang makita si Favaro sa harap niya at agad siyang sumugod pero naapakan niya ang isang kakaibang bahagi ng lupa at gamulong pababa, nawalan siya ng malay matapos tumama ang ulo sa lupa. Sa kabutihang palad ay may nakakita sa kanya at dinala siya sa misteryosong syudad na tinatawag na Neville. Pagkagising niya ay napagkamalan niyang si Favaro ang isang stuffed toy at isang batang babae na ang pangalan ay Rita ang nagsabi sa kanyang magpahinga muna dahil nabali ang braso niya. Dumating ang mga magulang ni Rita at binanggit ng tatay niya na siya ang manggagamot na nag-asikaso sa sugat ni Kaiser.
Inimbitahan nila si Kaiser na maghapunan at humiling ng isang pabor at may mga halimaw daw na umaatake sa bukirin at kinukuha ang mga bata sa nayon, lahat ay umiiyak habang sinasabing si Rita na lang ang natitirang bata sa buong lugar. Nangako si Kaiser sa kanyang dangal bilang knight na tutulong siya pero biglang tumakbo si Rita at sinabing napupuno ng uod ang pagkain nila. Hinabol siya ni Kaiser at sa pag-uusap nila ay nalaman niya na hindi masaya si Rita sa kanyang pamilya. Sinubukan ni Kaiser ang hero speech na ipinanganak siya sa pamilyang puro knight at matinding pagsasanay ang pinagdaanan niya. Noon daw ay galit siya sa kanyang ama at laging nagre-rebelde at isang araw ang kanyang ama ang inatasan na maghatid ng tribute sa hari pero inatake siya ng mga tulisan, nakuha ng mga ito ang tribute at dahil sa kabiguan na iyon ay binitay ang ama ni Kaiser. Nawala ang titulo ng pamilya nila at pinalayas sila sa kaharian kalaunan ay nagpakamatay rin ang kanyang ina, doon niya lang na-realize na dapat pala'y pinahalagahan niya ang kanyang pamilya at pakiusap niya kay Rita na huwag maging katulad niya. Pero hindi nadala si Rita at sinipa niya ang braso ni Kaiser at sinabing ang kwento nito ay sobrang boring at sayang lang daw ang oras niya. Kinabukasan ay naghanda si Kaiser at ang mga tao ng nayon para harapin ang mga halimaw. Tinawag ng halimaw ang pangalan ni Kaiser kaya't lalo siyang nagalit at sumugod siya pero napakahusay ng halimaw na iiwasan ang lahat ng atake. Binato pa siya ng smoke bomb at biglang lumitaw sa likod niya. May nilagay ang halimaw sa bibig ni Kaiser na isang gamot at doon niya lang napagtanto ang katotohanan. Ang kalaban niya ay si Favaro pala at binigyan siya nito ng anti-illusion potion para gumising siya sa realidad. Tinanong ni Kaiser kung anong nangyayari at sinabi ni Favaro na tumingin siya sa paligid. Laking gulat ni Kaiser nang makita niyang ang magaganda at tao sa syudad ay puro patay na pala bulok na at may uod. Ang buong syudad ay guho na lang at tanging isang buhay ang natitira si Rita at siya pala ang may gawa ng lahat. Nang malaman niya ang totoo ay isinusukan ni Kaiser ang worm soup na kinain niya kagabi. Pinulot ni Favaro ang wanted poster ni Rita na isang kilalang necromancer at iginiit na kukunin na niya ang gantimpala. Sinimulang sambitin ni Rita ang isang spell para pabangunan ang mga zombie. Binigyan ni Favaro si Kaiser ng panyo na may anti-illusion potion at magkasama nilang pinabagsak ang mga zombie habang napagtanto ni Kaiser na hindi man lang pala talaga nabali ang braso niya. Galit na galit siya sa panlilinlang ni Rita at nagsimulang patumbahin ang mga zombie. Nakita niya ang mga zombie na magulang ni Rita at sinubukan na atakihin ang mga ito pero humaharang si Rita dahil sila raw ang dati niyang tunay na magulang. Sandaling nag-alinlangan si Kaiser pero biglang kinagat siya ng zombie na ina ni Rita at susunod na sana ang ama. Natigilan si Rita sa takot kaya't mabilis na pinabagsak ni Kaiser ang dalawa at inihagis ni Rita ang spellbook palayo at agad itong binaril ni Favaro. Nasunog ito sa liwanag ng violet na apoy at nagpakita ng demonyo na siyang totoong target ni Favaro. Nahuli ito ni Favaro at sinabi kay Kaiser na ang syudad na iyon ay inatake ng mga demonyo 200 taon na ang nakalipas at simula noon ay tuluyan na itong nawasak. Si Rita lang ang tanging nakaligtas at gamit ang mahiwagang aklat na iyon ay binuhay niya ang mga naninirahan sa syudad. Simula noon ay pinapanatili niya ang bayan na parang buhay sa loob ng 200 taon. Sinabi ni Favaro kay Kaiser na umalis na siya sa kuweba dahil nakagat siya ng isang zombie at malapit na siyang maging isa. Nalungkot si Kaiser nang makita niyang unti-unting nagiging zombie ang si Grotto. Inatake siya nito pero hindi niya magawang tapusin ito. Sa huli ay mabuti na rin iyon dahil si Rita pala ay isang high-level zombie necromancer at nagpasya siyang sumama kay Kaiser sa kanyang paglalakbay at sa kabilang eksena, ibinigay na ni Favaro ang collectible card kay Bacchus na binigyan siya ng reward at ipinakita rin nito ang mga bagong wanted posters. Laking gulat ni Favaro nang makita na kasama siya sa mga wanted pati na rin si Amira at pinunit niya ang poster pero marami pa palang kopya si Bacchus at nagtawanan na lang siya. Tinanong niya si Favaro kung seryoso talaga siyang pupunta ng Helheim at sabi niya na kung totoo na pupunta ito roon. Pwede pa siyang ipakita ang pinakamadaling daan at kapalit ng inumin na isa talagang matibay na tao. Kinabukasan ay dumating sina Favaro at Amira sa isang port city at naaliw si Amira sa mga isda sa mga stall. Pero naiinis siya dahil hindi pa rin sinasabi ni Favaro kung paano sila tatawid ng dagat papuntang Helheim. Ipinaliwanag naman ni Favaro na bigla niyang naalala ang daan at agad siyang nagsimulang magtanong kung anong barko ang pupunta sa Helheim, pero wala ni isa mang nakakaalam at nagsimula nang magduda si Amira kay Favaro at lalo lang itong tumitindi. Sa kabutihang palad habang busy si Amira sa pagtingin ng masasarap na seafood na nakasalubong ni Favaro ang isang dating kaibigan.
Sinabi nitong matutulungan sila makarating sa Helheim at laking ginhawa ni Favaro at tinanggap niya ang alok na hindi niya namamalayang nagliliwanag na naman ang pulse areas niya ng pula, hudyat ng panganib. Masaya siyang sumama papunta sa barkong ipapagamit sa kanila ng matandang lalaki pero laking gulat niya nang makita ang barko na luma at sira-sira, mukhang malulunod lang sa isang alon at hindi sigurado si Favaro kung makakarating sila gamit iyon, kaya sinabi ng matanda na kausapin na lang niya ang kapitan. Pagharap ng kapitan ay nagkatitigan sila ni Favaro at nang makilala nila ang isa't isa ay bigla silang nagyakapan na may kasamang santukan at sipa. Pagkatapos ng batian na iyon ay sumakay na sila sa barko at nagsimulang maglayag. Sabi ni Kapitan Aman na 3 taon na mula nang huli silang magkita at doon ay tinanong niya si Favaro kung anong ginawa niya sa kanyang buhay. Hindi natuwa si Aman nang malaman niyang naging bounty hunter si Favaro at tinanong niya kung bakit hindi niya sinundan ang landas ng kanyang ama na isang kilalang bandido. Doon naalala ni Favaro ang kanyang ama na parang Robin Hood ng kanilang mundo at nagnanakaw sa mayayaman at ibinibigay sa mahihirap. Matapos ang alaala at sumagot si Favaro na ayaw niyang maging katulad ng kanyang ama na mas gusto niyang kumilos mag-isa. Tinanong naman ni Aman kung anong meron sa babae at sagot ni Favaro ay mahaba ang kasaysayan nila. Samantala dumating na rin sa Port City sina Kaiser at Rita at hinahanap nila si Favaro pero tinanong ni Rita kung bakit galit na galit si Kaiser kay Favaro, paalis na sana siya para magkwento nang biglang may lumapit na lalaking may kapansanan at tinanong kung may hinahanap ba sila. Isinama niya si Kaiser sa isang bangka na patungo rin sa parehong direksyon ni Favaro. Habang nasa bangka ay tinanong ni Rita si Kaiser kung pwede niya nang ikwento ang hindi niya masabi noon. Doon inamin ni Kaiser na matagal na silang magkaibigan ni Favaro mula pagkabata. Noong una ay sinabi ni Favaro na anak siya ng karpintero at dahil doon ay labis ang tiwala ni Kaiser sa kanya at sa mga pag-uusap nila, minsan ay naikwento ni Kaiser ang ilang bagay tungkol sa kanyang ama pero ginamit ni Favaro ang impormasyong iyon laban sa pamilya ni Kaiser. Sa huli ay nalaman ni Kaiser na si Favaro pala ang anak ng bandido na umatake sa convoy ng kanyang ama na siyang naging dahilan ng pagbagsak ng buong pamilya nila, kaya ganoon na lang ang galit ni Kaiser kay Favaro at biglang napalibutan si Kaiser ng mga pirata at sinabihang ibigay ang lahat ng mahalagang gamit niya. Doon niya na-realize na naloko siya pero buti na lang at wala sa kanila ang kayang tapatan ang galing niya sa espada. Pinabagsak niya ang lahat ng kalaban pero tinutukan ng leader ng mga pirata si Rita at ginawang bihag, kaya't napilitan si Kaiser na ibaba ang kanyang espada. Pero biglang nag-dog mode si Rita at kinagat niya ang braso ng pirata, samantala ay mahimbing na natutulog si Favaro at muli siyang nanaginip tungkol sa isang syudad na winasak at sa dambuhalang dragon na si Bahamut. Nagising siya ng pawis na pawis at nakita ang mga lumilipad na isda na lumulutang kasabay ng barko nila. Si Amira ay naglalaro pa kasama ang mga ito at gamit ang legendary drawing skills niya. Gumuhit si Favaro ng pangit na larawan ni Bahamut at tinanong si Amira kung kilala niya ito pero wala siyang alam tungkol dito. Halos mabaliw na si Favaro nang biglang tinawag siya ni Aman para mag-snack at uminom at nang marinig ang salitang snack ay unang tumakbo si Amira papunta sa kanyang cabin. Habang nag-uusap sina Favaro at Aman tungkol sa nakaraan ay tuloy lang si Amira sa pagkain ng karne. Nabanggit nila ang huling misyon nila kasama ang ama ni Favaro at noong ninakaw nila ang tribute ng hari, pero napag-alaman nila na may lamang mahiwagang bato iyon na kayang tumawag ng demonyo. Pinatay ng demonyo ang buong grupo pero nakaligtas si Aman dahil sa ama ni Favaro. Tinanong ni Amira si Favaro kung ano ba ang ama at sagot ni Favaro yun yung lalaking nagmahal sa nanay ko. Sinabi ni Amira na hindi niya alam kung ano ang tatay. Kaya kinurek niya ang tanong pero tiniyak ni Favaro na lahat ng tao ay may ama kahit pa yung iba ay umalis lang para manigarilyo. Biglang yumanig ang barko at isang dambuhalang alimango ang lumitaw mula sa dagat at tinamaan ang barko, napunit ang malaking bahagi nito at sinubukan ni Favaro na labanan ito pero walang epekto ang mga atake niya. Nang babanatan na rin siya ng halimaw ay biglang nag-transform si Amira sa kanyang anyong demonyo at sinagip siya. Mabilis niyang pinabagsak ang halimaw at kumain pa siya ng parte nito pero hindi pala masarap gaya ng inaasahan niya. Nakita ng grupo ni Aman ang lahat at tinanong si Favaro kung anong nangyayari at sinubukan niyang ipaliwanag pero sinabi ni Aman na nakakagulat daw, dahil isa rin pala siyang demonyo at biglang bumababa ang isang lubod at tinali si Favaro at saka siya inangat sa ere. Kasabay nito ay dumating ang mga sundalong isda at tinutukan si Amira ng baril. Doon na inamin ni Aman na isa rin pala siyang demonyo at niloko niya talaga si Favaro dahil may bounty ito,
ipinagtapat niyang siya ang nagplano ng pagnanakaw ng tribute ng hari at siya rin ang tumawag sa demonyo mula sa bato at bilang kapalit na naging demonyo rin siya. Galit na galit si Favaro nang marinig ang pagtataksil ni Amon sa kanyang ama pero tinawanan lang siya ni Amon. Sinigawan ni Amire si Favaro na tumakas at naghagis siya ng smoke bombs para malito ang lahat at ang hindi nila alam papalapit na ang barko ni na Kaiser at Rita. Ginawa ng zombie ni Rita ang lahat ng tao sa barko niya at siya ang kumokontrol sa kanila gamit ang kanyang staff. Bumilis ang takbo ng barko ni Rita at bumangga ito sa barko ni na Favaro at Amira at agad sumasampa si Kaiser at hinanap si Favaro. Pero sinabi ni Amon na siya lang ang may karapatang kumitil kay Favaro at inutusan niya ang mga sundalong isda na atakihin si Kaiser, pero inatake naman sila mula sa likod ng mga zombie ni Rita. Nagkagulo ang buong lugar habang sina Favaro at Amira ay nakatingin mula sa tali sa itaas at sinundan pa sila ni Amon, kaya't humarap si Favaro para labanan siya at naglaban sila ng espada pero biglang inilabas ni Amon ang isang magic cannon na nakatago sa kamay niya. Sa hindi malaman na paraan ay naiwasan ni Favaro ang unang putok at nakabitin siya ng pabaliktad sa lubad. Nang papatayin na siya ni Amon ay ginamit ni Favaro ang 200% ng utak niya at pinutukan ang steering wheel ng barko. Umiikot ito ng mabilis at nawalan ng kontrol ang barko kaya't tumagilid ito. Nahulog si Amon mula sa lubad at muling lumitaw ang dambuhalang alimango mula sa dagat at nilamon siya. Lumapit si Kaiser kay Favaro at binunot ang espada para tapusin na sana siya pero biglang isang dambuhalang kidlat ang bumagsak malapit sa barko. Lumitaw ang higanteng tentacle mula sa ulap at tanging gulat at takot ang naramdaman ni Favaro habang pinapanood ito. Sila ay dinukot papunta sa isang kastilyo na nasa ibabaw ng ulo ng isang dambuhalang halimaw na demonyo. 3 demonyo ang nagbabantay sa kanila at ang layunin lang nila ay bantayan at umatake dahil si Kaiser ay parang extra lang. Naisip ng leader ng mga demonyo na maglibang muna gamit siya. Habang nakatitig si Favaro sa langit ay lumapit si Rita at sinipa siya at sabay sabing magtrabaho na siya. Sabi ni Rita na ang halimaw na nakita nila kamakailan ay ang lumilipad na kastilyo ng nahulog na anghel na si Azazel, at ayon kay Favaro na dapat lumayo sila agad mula kay Azazel pero gustong sundan ito ni Rita para iligtas si Kaiser. Nagrereklamo si Favaro kaya't sinuntok siya ni Rita at sa huli ay napilitan si Favaro na tumulong, at ibinaba nila ang isang bangka para habulin si Azazel sa kanyang lumilipad na kastilyo at habang nasa daan, ngumunguya si Favaro ng prutas habang sinasabing si Amira ay isang demonyong isinumpas siya at si Kaiser naman ay gusto siyang patayin kaya't wala siyang pakialam kung mamatay sila. Pero nanatiling tahimik si Rita habang nakatitig sa kanya at kahit anong sabihin ni Favaro ay gusto pa rin ni Rita na iligtas si Kaiser. Di nagtagal ay narating nila ang port city kung saan nakita nila si Bacchus at ang nagsasalita nitong pato. Agad nila itong hinayla at pinilit na ibigay ang kanyang chariot sa kanila. Tumanggi si Bacchus at sabay sabing huwag maliitin ang isang Diyos at mataas daw ang singil niya para sa mga tulad nila. Tiningnan niya si Favaro at tinanong kung kaya ba niya ito at sa sagot, tinusok ni Favaro ang kanyang bounty hunter bracelet para ipakita ang kanyang determinasyon. Nabigla si Bacchus na hindi niya inakalang seryoso si Favaro kaya't pumayag siyang sumakay sila sa kanyang lumilipad na chariot at sa loob ng chariot, ikinwento ni Bacchus kina Favaro at Rita si Azazel at ito ang kanang kamay ni Lucifer, ang pinuno ng mga nahulog na anghel. Sigurado raw siya na patungo si Azazel sa kabisera ng mga demonyo at hinatid sila ni Bacchus sa isang misteryosong lugar na tinatawag na Valley of the Sword, na puno ng mga lumulutang na isla at patag na bangin at kailangan nilang tumawid sa lambak na ito para makarating sa pupuntahan nila at iniwan sila ni Bacchus at bahala na raw sila. Kinarga ni Favaro si Rita sa backpack saka siya nagpaputok ng harpoon para makakasampa sa dambuhalang lumilipad na kastilyo sabay mura kay Amira dahil sa sitwasyong pinasok niya. Sa loob ng kastilyo ay pinapanood ni Azazel si Amira na tino-torture ng isang dambuhalang mabuhok na demonyo. Pinipilit siyang magsabi kung sino ang nag-utos sa kanyang nakawin ang Golden Key pero hindi siya sumasagot. Sigaw ng sigaw si Kaiser na tigilan na siya pero walang nakikinig at sa huli ay nawalan ng malay si Amira sa sobrang sakit. Sabi ni Kaiser ay wala silang malalaman sa kanya dahil inosente lang siyang babae na nalinlang ng isang demonyo na si Favaro. Dahil sa sinabi niya ay nagtawanan ang lahat at doon na nagpasya si Azazel na sabihin ang totoo tungkol kay Amira. Hindi makapaniwala si Kaiser nang malamang demonyo pala si Amira at siya ang nagnakaw ng Golden Key mula sa palasyo ng mga Diyos. Sabi ni Azazel ay imposible namang siya lang ang gumawa noon kaya't gusto lang talaga nilang malaman kung sino ang nasa likod niya.
Muling iginiit ni Kaiser na si Favaro ang may sala pero muli siyang pinagtawanan ng lahat dahil hindi pa raw nila naririnig ang pangalang iyon. Sinimulan na ni Kaiser ang pagbabahagi ng kanyang kwento na isang matalik silang magkaibigan noon ni Favaro, pero siya ipinagkanulo nito at naging dahilan ng pagkamatay ng kanyang ama. Naikwento niya kung paano bumagsak ang buong pamilya niya dahil kay Favaro at biglang natahimik ang lahat nang makilala ni Azazel ang pangalan. May alam siya tungkol sa ama ni Kaiser at ama ni Favaro at para sa kanya ay naging mas interesante ang buong sitwasyon kaya't umalis siya. Samantala ay nakapasok na sina Favaro at Rita sa loob ng kastilyo at nakikipaglaban sa mga skeleton soldier para mailigtas ang kanilang kaibigan. Nakita ni Azazel ang lahat gamit ang kanyang mahika at naaliw siya para gawing mas exciting. Hinailan niya si Kaiser mula sa kanyang kulungan at binigyan siya ng pagkakataong bumawi sa ama sa pamamagitan ng pagpatay kay Favaro. Nahulog si Favaro sa isang patibong at nahiwalay kay Rita at naitapon siya sa parehong silid kung saan tinorture si Amira. Nang makita niya ito ay agad siyang lumapit para iligtas siya pero biglang bumagsak si Kaiser habang sumisigaw ng pangalan niya at sinimulan nitong atakihin si Favaro. Sinabi ni Favaro na pwede nilang ituloy ang laban pagkatapos mailigtas si Amira at makatakas, pero hindi siya pinakinggan ni Kaiser at patuloy sa pag-atake at nabitawan ni Favaro ang kanyang espada at napilitan siyang kumuha ng bagong sandata sa silid, pero may lamang pa rin si Kaiser. Ginamit ni Kaiser ang kanyang espesyal na teknik at umiikot siya sa ere at itinapon si Favaro sa sahig habang sinisisi siya sa lahat ng kamalasang naranasan niya. Habang nagsasalita siya ay tumulo ang mga luha sa kanyang mata pero bago pa niya matapos ang kanyang monologo, isang lumilipad na kamao ang tumama sa kanya at pinabagsak siya. Karating lang ni Rita at agad niyang pinigilan ang laban ni Favaro at Kaiser at tinanong ni Kaiser kung bakit siya nandoon at sinabi niyang naroon sila para iligtas siya at si Amira. Pinapanood ni Azazel ang lahat at kahit sinabi ng mga kasama niya na dapat patayin na silang lahat at pinili pa rin niyang maghintay. Biglang bumukas ang malaking gate sa kastilyo at nagsimulang pumasok ang dambuhalang halimaw, pero biglang nabasag ang isang lumulutang na bato na may mga mahiwagang inskripsyon at kasabay nito, naglaho ang gate at naputol ang ulo ng halimaw. Yumanig ang buong kastilyo at nagtaka ang lahat kung ano ang nangyari at dumating ang butler ni Azazel at sinabing inatake sila ng Royal Knights. Nagsimulang umatake si Saint Jane kasama ang kapitan ng Knights na nabigong hulihin ang target at sigurado ang kapitan na nasa loob ng lumilipad na kastilyo si Amira, kaya't inutusan ni Jane na atakihin ito. Daang-daang katapult ang nagpaputok ng mga enchanted na bola na apoy at tumama sa halimaw. Ang mga mamamana ay nagpapakawalan ng mga palaso sa loob ng Magic Circle, pero ngayon kayang masalag ng halimaw ang mga ito gamit ang kanyang kapangyarihan ng liwanag. Nagpadala ang grupo ni Jane ng mga Dragon Rider para pasukin ang kastilyo at hulihin si Amira at sa loob ng kastilyo, nailigtas na ni Favaro at ng kanyang grupo si Amira mula sa torture wheel pero nang nagsimulang yumanig ang kastilyo, dumating ang dambuhalang mabuhok na halimaw sa utos ni Azazel para kuhanin si Amira pero laking gulat niya nang matuklasan na wala na ito sa torture wheel. Hindi niya alam na nagtatago si Rita sa likod ng haligi at pinag-aralan ni Favaro ang paligid at nakakita ng mga gear at chain na maaaring gamitin para manalo. Hiniling niya kay Kaiser na tumulong kahit ngayon lang at nangakong pag-usapan nila ang away nila pag nakaligtas na sila. Pumayag si Kaiser na tulungan silang iligtas si Amira at binagsak nila ang halimaw gamit ang dambuhalang gear at pinaandar ang isang mekanismong makakatakas sila. Binaril ni Favaro ang mata ng halimaw habang nakasabit ito sa elevator at saka bumagsak sa kanya ang isang napakalaking gear na tuluyang pumatay dito. Pagkalabas nila ay napagtanto nilang inaatake na ang buong kastilyo at hindi sila makakatakas ng madali. Dumating si Azazel para kuhanin si Amira at pagkakita ni Favaro sa kanya, agad niyang nakilala siya at ito ang demonyong pumatay sa kanyang ama. Hindi pa siya nakakilos nang ipadala ni Azazel palayo ang lahat at lumapit kay Amira pero bago pa niya ito mahawakan, biglang nag-activate ang kapangyarihan ni Amira at isang asol na apoy ang lumipad at ang apoy ay naging hugis ng isang tagapangalaga at nang bumagsak si Azazel, doon niya napagtanto kung sino talaga ang sumusuporta kay Amira at agad siyang nag-teleport para makatakas. Sa kastilyo ay bumagsak ang isang lumilipad na halimaw sa likod ni Favaro at ng kanyang grupo patay na ito. Patuloy ang matinding pag-atake ng Royal Knights at hanggang sa si Saint Jane mismo ay sumali sa labanan gamit ang kapangyarihang bigay ng Diyos. Nakahanap sina Favaro at ang kanyang mga kasama ng paraan para makatakas gamit ang bangkay ng lumilipad na halimaw na ginawang zombie ni Rita.
Ang problema ay nalason ni Azazel si Amira at ngayon ay deliryo na siya. Sa kalituhan ay paulit-ulit niyang sinasabi ang sinabi ng kanyang master na kailangan niyang tuparin ang kanyang tadhana at doon niya muling makikita ang kanyang ina sa Helheim. Paulit-ulit siyang nagmamakaawa kay Favaro na dalhin siya sa Helheim. Pero hindi magiging madali ito dahil napalibutan na sila ng Royal Knights at nahuli sila at isinakay sa isang karwahe na walang sandata. Tinanong ni Kaiser si Favaro kung nasaan ang kanyang bracelet at nagkunwari si Favaro na nagulat pero sinabi ni Rita ang totoo na sinira ni Favaro ang sarili niyang bracelet para mailigtas si Kaiser at Amira. Hindi natuwa si Favaro sa pagbubunyag ng sikreto niya at maya-maya, tinanong ni Rita si Amira kung bakit gusto niyang pumunta sa Helheim na isang lugar na puno ng yelo at hindi kayang tirhan. Sumagot si Favaro na ang sabi ni Amira ay naroon ang kanyang ina. Maya-maya pa ay nakarating na sila sa kabiserang lungsod ng kaharian, kung saan ipinakita ni Saint Jane sa hari ang mga bihag at dinala ng dalawang mago si Amira at inihagis sa harapan ng hari at sinabi ng hari na hindi naman siya mukhang demonyo at kahit ang mga gem ng mga bounty hunter ay hindi man lang nag-react sa kanya. Biglang bumaba mula sa langit ang tatlong makapangyarihang anghel, ipinahayag nila na si Amira ay may kakayahang mag-transform ng malaya at bilang anghel o bilang demonyo kaya niya nakuha ang guiding key. Ginamit ng pinuno ng mga anghel ang kanyang kapangyarihan para balutin si Amira ng itim na apoy. Napasigaw si Amira habang sapilitang pinagpapalit sa anyong demonyo at nang matapos ang apoy, bumalik siya sa normal pero nawalan ulit ng malay at sinabi ng mga anghel na dahil isa ng demonyo si Amira, hindi nila siya maaaring dalhin sa langit kaya't iniwan nila sa hari ang responsibilidad na protektahan ang susi na nasa loob ng katawan ni Amira. Tinanggap ito ng hari ng buong loob at pagkatapos ay tinanong kung ano ang gagawin sa tatlo pang bihag. Nais ng hari na ipabitay ang tatlo pero pinigilan siya ng pinuno ng mga anghel, hiniling ng anghel na huwag silang patayin at ipagkaloob din sa kanila ang proteksyon ng hari at tuwang-tuwa si Favaro sa narinig. Makalipas ang ilang sandali ay ipinakita sa lahat ang tanawin ng paghina ng selyo ni Bahamut dahil inalis ang susi mula sa orihinal nitong kinalalagyan. Libo-libong anghel ang naglalagay ngayon ng barrier sa paligid ni Bahamut para hindi makarating doon ang susi. Ipinaalam sa lahat ng tao na humihina ang selyo pero hindi pa makakawala si Bahamut hanggat hindi nagkakaisa ang dalawang susi, kaya't ayaw ng mga anghel na mamatay ang mga kaibigan ni Amira dahil maaaring magwala ito at ilagay sa panganib ang buong mundo. Matapos ipasa ang lahat ng impormasyong ito ay nagpaalam na ang mga anghel, agad namang inutusan ng hari na palayain sina Favaro at ang iba pa mula sa kanilang pagkakagapos, ipinangako niya ang kanilang kalayaan basta't mananatili sila sa lungsod. Agad na tumakbo si Favaro para yakapin at pasalamatan ang hari pero agad siyang dinampot ng mga knight at binugbog, tawang-tawa lang ang hari at pagkatapos noon ay makikita natin ang dalawang tagasilbi na pilit ipinapasok si Amira sa kanyang silid, pero pumapalag siya dahil gusto na niyang pumunta sa Helheim. Sabi ni Favaro ay hindi pa siya handang bumiyahe at sinigawan siya ni Amira na binanggit at nangako itong dadalhin siya sa Helheim. Ibinaba ni Favaro ang kanyang pantalon at ipinakita ang buntot niya sabay sabing kaya lang siya nangako ay dahil isinumpas siya ni Amira. Gulat na gulat ang lahat sa nakita pero napagtanto ni Rita na kahit may buntot si Favaro na isa pa rin siyang normal na tao at sabi ni Favaro kay Amira, hindi na siya pupunta sa Helheim malaya na siyang pumunta mag-isa. Pero alisin muna nito ang sumpa sa kanya at sinapak siya agad ni Amira sabay umiyak at pumasok sa silid. Nilagyan ng vice captain ng magic seal ang pinto at iginiit na sila na ang bahala kay Amira habang nagpapagaling, binanggit rin niyang pwede nang gamitin ni Favaro ang silid sa tabi. Biglang tumunog ang mga kampanang hudyat ng babala at sabi ng vice captain ay inaatake sila ng mga demonyo. Tatlong dambuhalang replika ng Colossal Titan ang nagmarcha papunta sa lungsod at sumugod din ang mga knight gamit ang higanteng golem na may basbas ng banal na kapangyarihan. Naglaban ang higanteng demonyo at golem habang pinipigilan ng huli ang paglusob ng mga kalaban, lumabas si Saint Jane at ginamit ang kanyang kapangyarihang banal upang maglabas ng liwanag na nahati sa maraming sinag at sa isang iglap, winasak nito ang lahat ng demonyo at si Saint Jane na isang alamat. Pinanood ito ni Favaro mula sa malayo at humanga sa kapangyarihan ng santa at kinagabihan, nagdaos ng engranding salo-salo para ipagdiwang ang tagumpay sa labanan at gaya ng dati, sinamantala ito ni Favaro para uminom at makipaglandian sa magagandang babae.
Si Kaiser at Rita naman ay abalang kumakain sa isang sulok at tinanong ni Rita kung masaya na ba siya sa ganitong buhay o balak pa niyang gantihan si Favaro. Hindi siya sumagot at nagpatuloy lang sa pagkain kaya't nagpa siya si Rita na bumalik na lang sa kanyang silid. Samantala si Amira ay umiiyak habang iniisip ang kanyang ina nang biglang bumukas ang pinto ng kanyang kwarto. Isang lalaking may hood ang lumapit sa kanya at nakaramdam ito ng awa kay Amira dahil sa pisikal at emosyonal na sakit na naranasan niya. Inalok niya si Amira na sasabihin niya ang tunay na dahilan kung bakit siya isinilang sa mundong ito. Dahil sa matinding kuryosidad ay sumama agad si Amira at sa kabilang eksena, kasabay ng lahat ng ito ay bumalik si Rita sa kanyang kwarto at nakita niyang bukas ang pinto ni Amira at lahat ng bantay sa paligid ay walang malay. Samantala lasing na lasing si Favaro at nagpunta sa pader ng kastilyo para magpahinga at biglang dumating si Kaiser. Nakita niya si Favaro na parang walang malay at sandaling nag-alinlangan kung sasaktan ba niya ito, pero gising pala si Favaro at sinabi nitong sige na at atakihin na siya subalit binanggit ni Kaiser na hindi niya alam kung tama ba ang gagawin niya. Ipinakita niya ang kutsilyong ninakaw niya mula sa party at tinanong si Favaro kung bakit siya iniligtas at tumayo si Favaro at sinabing kusa lang daw nangyari iyon. Ipinakita rin niyang may itinago siyang tinidor mula sa party na gagamitin niya sana sa pagtatanggol sa sarili. Nagharap ang dalawa sa mabuting paraan pero bigla na namang lumipad ang kamay ni Rita at sinampal silang pareho. Sinabi niyang wala silang oras sa kalokohan dahil nawawala si Amira mula sa kanyang kwarto. Samantala ay sinusundan ni Amira ang mahiwagang lalaki sa isang pasilyong may mga ilaw. Narating nila ang isang malaking silid kung saan ipinakita ng lalaki na may kwintas din siya pareho sa suot ni Amira. Nagsimulang lumiwanag ang kanilang mga kwintas dahil sa koneksyon. Tinanong ni Amira kung sino siya at ipinaliwanag ng lalaki na iniwan sa kanya ng kanyang ina ang kwintas at dahil dito napagtanto ni Amira na siya marahil ang kanyang ama, inalis ng lalaki ang hood niya at laking gulat ni Amira na siya pala ang kapitan ng mga Night Knights pero bigla siyang nawala nang lumingon si Amira saglit. Samantala ay hinahanap ng mga kaibigan niya si Amira at si Favaro ay napadpad sa isang silid kung saan may isang napakalaking lumulutang na estatwa ng dragon at ito ang dragon na palagi niyang napapanaginipan. Dumating si Saint Gian at nakita si Favaro at sinubukan niyang tumakbo palayo sinabing naglalakad lang siya, pero tinanong siya ni Johnny kung interesado ba siya tungkol kay Bahamut at nang marinig niya ang pangalang iyon ay bigla siyang natigilan. Ikinwento ni Johnny ang tungkol sa dakilang dragon na si Bahamut na mas makapangyarihan pa raw sa lahat ng Diyos at demonyo. Ipinaliwanag niya na halos winasak ni Bahamut ang lahat ng buhay sa mundo noon pero nagtulungan ang mga Diyos, demonyo at tao para labanan siya. Sa huli si Zeus ay naging God Key at si Satan ay naging Demon Key para maselyo si Bahamut. Iyon ang kinakatawan ng estatwa sa silid na isang estatwa ng isang kabalyerong tao na nakatayo sa ibabaw ni Bahamut at ayon sa hula. Kapag nagising si Bahamut na isang tao ang magdadala ng kapayapaan sa mundo. Sabi ni Johnny na naniniwala ang mga tao na siya ang banal na kabalyero at umaasa rin siyang magagampanan ang tungkulin na iyon kapag dumating ang oras, pero sagot ni Favaro ay wala siyang pakialam sa lahat ng ito at ang gusto lang niya ay babae, alak, pera at katahimikan na isa lang daw siyang bounty hunter wala siyang koneksyon sa mga dragon o banal na misyon. Ipinagtapat ni Johnny na dati rin siyang ordinaryong magsasaka pero nang tumanggap siya ng biyaya mula sa Diyos at nalaman niya ang kanyang dakilang tungkulin, sinabi niyang malamang ay may malaking plano rin ang tadhana para kay Favaro lalo na't inilapit siya kay Amira. Biglang tumunog ang mga kampana na isang senyales na may umatake na namang demonyo at agad naghanda ang lahat para sa labanan. Sa langit ay dumating ang isang napakalaking hukbo ng lumilipad na mga demonyo. Pinangungunahan ni Azazel at ng kanyang alagad na si Harry. Dumating pa ang mas maraming demonyo at kabilang na ang dambuhala mula kanina at agad na kumilos ang mga puwersang pananggulan ng syudad, nagtakbuhan sa posisyon ang mga mamamana at katapult at habang nagsimula ng mag-chant ng spells ang mga mage, pinaandar na rin ang mga golem at lumipad na ang mga dragon riders at iniwan si Saint Gian sa mga kabalyero. Pinapanood lang ni Favaro ang lahat mula sa malayo nang biglang lumundag si Amira sa tabi niya. Tuluyan na niyang nakalimutan ang away nila kanina at masayang ibinalita na nakita na raw niya ang kanyang ama. Gulat si Favaro at tinanong kung nasaan ito pero biglang kumalam ang tiyan ni Amira kaya't hindi siya pinansin at tumakbo papuntang kusina para kumain. Sinundan siya ni Favaro at nakita niyang inuubos ni Amira ang lahat ng pagkain na makita niya sa kusina at dumating sina Kaiser at Rita at ibinalita ni Favaro sa kanila ang tungkol sa ama ni Amira.
sa labas ay nagsimula na ang labanan sa pagitan ng mga knight at mga demonyo. Pinagsama ng catapult at mga mage ang kanilang pag-atake na naging sanhi ng malawakang pinsala at mabilis na pagbawas ng mga demonyo sa lupa. Sumubok din tumulong ang mga golem pero napakalakas ng dambuhalang mga demonyo. Isang higanteng demonyo ang nagpaputok ng sinag ng liwanag papunta sa pader ng kastilyo dahilan para makalipad na palapit ang mga kasama nito. Nagbagsakan ang mga skeleton knights at demonyo mula sa langit at matapang silang hinarap ng mga knight. Sa himpapawid ay nakipaglaban ang mga Dragon Knights sa mga lumilipad na halimaw, ang mga mamamana ay nagbitaw ng mga palaso na may liwanag habang si Azazel ay lumilipad sa taas, tinitingnan ang mga tao na parang mga peste. Nagbitaw siya ng mga ahas mula sa itim niyang kapangyarihan at pinapana ng nagliliyab na palaso ang mga Dragon Riders. Dumating si Saint Gian at naglunsad ng kanyang splitter attack na pumatay ng napakaraming lumilipad na demonyo sa isang iglap. Napagtanto ni Azazel na siya lang ang tunay na banta kaya't ipinadala niya ang mabuhok niyang alagad para personal na harapin si Gian. Tumalon ang halimaw at bumagsak sa pader ng kastilyo sapat na ang lakas para pabagsakin kahit isang golem. Naging malaya si Azazel na pumasok sa kastilyo at patayin ang mga knight na humaharang sa kanya. Samantala ay pinipilit ni Favaro at Kaiser na alisin si Amire sa hapagkainan pero lasing na siya at paulit-ulit na sinasabing gusto pa niyang kumain. Sa wakas ay nakuha rin nila siya at nakatulog ito pagkahiga sa sahig. Sabi ni Rita kaya gusto ng mga demonyo na sakupin ang syudad ay dahil gusto nilang makuha si Amira. Sa palagay ni Favaro ay kailangan nilang dalhin si Amira sa mas ligtas na lugar pero biglang lumitaw si Azazel at sinabing huli na ang lahat. Natakot ang lahat at naalala ni Favaro ang araw na pinatay ni Azazel ang kanyang ama. Sinabi ng nahulog na anghel na dapat hayaan na lang nila siyang kunin si Amira nang walang gulo. Lumapit si Kaiser at nangakong paprotektahan siya at tinuwanan siya ni Azazel at binanggit na wala siyang silbi na gaya ng kanyang ama. Tinanong ni Kaiser kung paano niya nalaman ang tungkol sa kanyang ama at biglang lumitaw si Azazel sa likod niya gamit ang isang ilusyon. Ipinagtapat niya na siya ang may kagagawan ng pagkamatay ng ama ni Kaiser at ang mga magic stone na dala nito ay pagmamay-ari pala ni Azazel at siya ang nagsimula ng lahat para lang maglibang. Ginamit pa ni Azazel ang ilusyon para magmukhang ama ni Kaiser at sinabing ang pagkamatay nito ay masaya. Natigilan si Kaiser pero binato ni Favaro ng tasa ang ilusyon at winasak ito at tinawag niya si Azazel na isda at inako ang kasalanan sa pagkamatay ng ama ni Kaiser. Sabi niya kay Kaiser ay tulungan na lang siyang ilabas si Amira at dalhin ito sa Helheim at siya na raw ang bahala kay Azazel gamit lang ang isang kawali. Sinubukan siyang pigilan ni Kaiser pero sinabi ni Rita na sumang-ayon na lang sila sa plano. Agad na pinabagsak ni Azazel si Favaro gamit ang mahiwagang ahas at saka ipinadala ang mga sundalo at skeletons para kunin si Amira. Sa labas ay halos wasak na ang lungsod dahil sa pag-atake at ang mabuhok na halimaw ay tila natalo si Gian at balak na siyang tapusin gamit ang Thunder Tornado, dahilan para siya ay itapon at mabitawan ang kanyang sagradong sandata. Tumawa ang halimaw at sinabing siya ang panalo pero biglang tumakbo si Gian papunta sa kanya, tumalon at pinalipad ang kanyang sagradong sibat at hindi na nakareact ang halimaw at tinamaan ito, nagsimulang mawala ang katawan nito sa banal na enerhiya. Pero sa huling sandali ay ngumiti pa rin ito at sinabing bitag lang siya dahil ang ki ay kinuha na at pagkasabi niya nito, nawala siya at bumagsak si Gian sa kabutihang palad ay nasalo siya ng kapitan ng Dragon Knights. Samantala si Azazel ay nilalaro na lang si Favaro at wala itong sandata at puro depensa lang ang kaya niya. Nagpasya na si Azazel na wakasan na ang buhay ni Favaro pero biglang may naghagis ng smoke bomb sa loob ng silid at si Kaiser pala iyon na dumating para iligtas si Favaro. May dala pa siyang totoong sandata na nakuha niya mula sa mga patay na knight. Tinanong ni Favaro kung nasaan ang scope at sagot ni Kaiser si Rita raw ang may dala nito at itinatago na sa ligtas na lugar gamit ang mga bangkay ng knight bilang mga puppet. Tumawa lang si Azazel sa pagtangkang iligtas si Favaro at inaalala niya kung paano niya pinatay ang mga magulang nilang dalawa at sinabi na ngayon, may pagkakataon siyang patayin pati ang mga anak. Hinamon niya silang bumawi para sa kanilang mga magulang pero sinabi ni Favaro na hindi niya gagawin iyon na hindi siya nabubuhay sa nakaraan. At ang pagkamatay ng kanyang ama ay wala na raw kinalaman sa kanya ngayon, tinawag niya si Azazel na isang maruming demonyo at dahil dito ay nagalit si Azazel. Sumugod si Kaiser pero hindi siya makalapit dahil pinoprotektahan ni Azazel ang sarili gamit ang mahiwagang mga ahas.
gumamit si Favaro ng isang sako ng harina para lumikha ng usok at lituhin si Azazel pero nakita pa rin siya nito dahil sa pulang liwanag mula sa kanyang bracelet, kaya't itinulak niya si Kaiser palayo at lumipat sa likod ni Favaro para umatake. Halos naibigay na ni Azazel ang huling atake pero pinigilan siya ni Favaro gamit ang kanyang buntot at nabigla si Azazel at sinamantala ito ni Favaro para itulak siya, ngunit panlinlang lang pala ito at habang abala si Azazel ay umatake si Kaiser mula sa likod at walang oras si Azazel para umiwas habang hawak siya ni Favaro sa leeg gamit ang buntot, sinaksak ni Kaiser si Azazel sa puso. Bumagsak si Azazel sa mesa at duguan pero hindi siya napapatay ng ordinaryong sandata ng tao kaya't lumikha siya ng pagsabog na nagpa at rusty na Favaro at Kaiser, bumaba siya para tapusin na sila at nag-alala si Favaro kung paano pa sila makakaligtas, pero napansin ni Kaiser ang gintong liwanag na nasasalamin sa kanyang espada. Napagtanto niyang si Saint Gian ay naghahanda ng huling atake kaya't nagdesisyon siyang maglaan ng oras sa pamamagitan ng muling paglusob kay Azazel at iniwasan niya ang mga ahas ni Azazel at lalong lumapit, pero itinulak siya ng kalaban gamit ang lakas ni Eve at nang pabagsak na siya, biglang lumitaw ang gintong liwanag sa likod niya at sunod-sunod ang pag-atake at si Azazel ay tinamaan ng final attack ni Gian. Napasigaw siya sa sakit at tuluyan nang nawala at natalo na ang puwersa ng mga demonyo. Nakuha ni Saint Gian ang lahat ng papuri para sa tagumpay pero ngayon, mas interesado na siya sa dalawang bounty hunter. Samantala ay nailigtas ni Favaro si Kaiser mula sa pagbagsak at nakasabit sila at gamit ang buntot niya ay hindi sila tuluyang nalaglag at sa kabilang dako, biglang nagising si Amire sa boses ng kanyang ama at dumating si Rita para tingnan siya pero wala na siya sa silid. Nakita na lang si Amire sa isang silid kung saan naroon ang estatwa ni Bahamut na sinusundan ang kanyang ama at pagkakita niya sa estatwa, nag-react ang susi sa kanyang katawan at nakakita siya ng mga larawan ng pagkawasak na dulot ni Bahamut at kung paano ito naipakulong ng mga Diyos at demonyo. Nakita rin niya sa isang vision na nakalaya na si Bahamut at nawasak na ang mundo, nararamdaman niya ang koneksyon ng susi sa kanyang katawan kay Bahamut at nagsimulang sumigaw sa sakit. Narinig ng mga kaibigan niya ang sigaw at natagpuan siyang walang malay. Dinala nila siya pabalik sa silid at pagkagising niya ay ikinwento niya ang lahat ng nakita niya, sa kanyang panaginip ay matagal daw siyang natulog sa loob ng isang kakon at hanggang sa tinawag siya ng kanyang master palabas sa mundo, ibinigay nito ang pendant sa kanya at inutusan siyang tuparin ang kanyang tungkulin at sinabi rin na matutupad ang kanyang hiling sa lupain ng Helheim. Ngayon ay gusto ni Amira na muling makita ang kanyang ama para malaman pa ang katotohanan tungkol sa sarili niya pero pinigilan siya ni Favaro, sabay sabing ang pabigla-biglang kilos ay walang may dudulot na maganda at biglang dumating ang vice captain at sinabi kay Favaro na ipinapatawag siya ng hari, maging ang kanyang mga kaibigan ay pinapatawag rin. Dinala sila sa courtyard kung saan libo-libong knight ang nagkakatipon at nagtaka sila kung ano na naman ang nangyayari. Pagkakita ni Amamira sa kapitan ng mga knight ay agad niya itong nilapitan at sinabing siya ang kanyang ama at pinigilan siya ni Favaro habang naguguluhan sa sitwasyon dahil kung totoong ang ama ni Amamira ang kapitan dapat isa itong demonyo. Pero ipinaliwanag ni Kaiser na hindi demonyo ang kapitan dahil nakilala na rin nila ito noon at isa itong mabait at marangal na knight. Bigla namang lumabas ang hari para batiin sina Favaro at Kaiser at ginawaran sila ng titulong knight bilang gantimpala sa kanilang kabayanihan. Ginawa ito ng hari dahil sa rekomendasyon ni Gian. Para kay Favaro ay istorbo lang ito pero masaya si Kaiser at buong puso itong tinanggap kaya wala nang nagawa si Favaro kundi tanggapin din. Kinoronahan sila ng hari at ibinalik ang kanilang mga sandata at naiyak si Kaiser dahil sa wakas, natupad na niya ang pangakong maibalik ang dangal ng kanilang pamilya. Pagkatapos ay bumababa mula sa langit ang pinuno ng mga anghel at pinuri ang mga tao sa mahusay nilang pagprotekta kay Amamira, ang may hawak ng susi at sinabi ng anghel na hindi pa natatapos ang laban dahil tiyak na babalik pa ang mga demonyo para kunin ang banal na susi, dapat silang maging handa para sa digmaan. Tinawag ng anghel ang isang banal na espada at ipinadala ito at akala ng hari ay para sa kanya ito kaya't tinaas niya ang mga kamay pero diretso pala ito kay Gian. Ipinaliwanag ng anghel na ang banal na espada ay may kakayahang pumatay ng Diyos, kaya kailangan itong gamitin ng maingat. Para sa hari ay basbas lang at mabuting hangarin ang ibinigay sa kanya at wala kasi siyang alam sa pakikipaglaban wala siyang silbi. Nasaktan ang pride ng hari sa sinabi ng anghel kaya't pagbalik niya sa kanyang silid, panay ang reklamo niya at hindi niya napansin na may naghahalo na pala ng mahiwagang gamot sa kanyang inumin.
Habang umiinom na nakatitig sa litrato ng kanyang ina at inirereklamo niyang mas pinapansin pa raw ng mga Diyos si Gian kaysa sa kanya, bigla niyang narinig ang boses ng kanyang yumaong ina at pagkalingon niya ay nakita niya ito sa kanyang likuran, gulat na gulat siya at binalaan siya ng kaluluwa ng kanyang ina na mag-ingat dahil si Gian raw ay gustong patayin siya. Nakita niya ang isang pangitain kung saan inaatake siya ni Gian pero pinigilan siya ng kaluluwa ng kanyang ina at iniligtas. Sinabi ng kaluluwa na mangyayari talaga ang tagpo na iyon na papatayin siya ni Gian para agawin ang trono. Doon na siya tuluyang na brainwash at nagpasya siyang putulin ang pakpak ni Gian. Samantala ay lumapit si Favaro kay Amamira na palihim na gumagala sa palasyo para hanapin ang ama. Pinagalitan siya ni Favaro at Rita dahil tanga raw siya pero kalaunan ay pumayag si Favaro na tuparin ang hiling ni Amamira. Dinala niya ito sa tirahan ng kapitan at nagpasalamat si Amamira habang tumalon pababa mula sa gusali. Sumasampa rin si Rita sa pader para di mamis ang drama at sinundan sila ni Favaro at pagpasok ni Amamira sa opisina ng Knight, puno ng alinlangan ang kanyang isip pero niyakap siya ng kapitan at sinabing miss na miss niya ito. Tinanggap ni Amamira na siya ang kanyang ama at sinabi ng kapitan na ang bilis ng paglaki niya parang 5 taon pa lang ang lumipas. Narinig ito ni Favaro mula sa kanyang hideout at lumabas at nagpasalamat ang kapitan na tatawagan nating Lavale, at nagpasalamat siya kay Favaro sa pagbabalik kay Amamira ng ligtas. Dito niya inilahad ang kwento ni Amamira at ng kanyang ina at ipinanganak si Amamira mula sa isang anghel at isang demonyo, kaya may taglay siyang kapangyarihan ng 2 lahi. Nagulat si Favaro sa revelasyong ito pero mas naging curious si Rita sa katotohanan na isa raw demonyo ang ama ni Amamira. Itinama ni Lavale at hindi raw siya ama ni Amamira, isa lang siyang normal na tao. Ikinwento niyang ilang taon na ang nakalilipas ay inatasan siyang protektahan si Amamira at ang kanyang ina na si Nicole na isang kilalang anghel na itinakwil sa langit. Kahit pinalayas ay masaya pa rin si Nicole dahil kay Amamira at isang araw ay inatake sila ng isang makapangyarihang demonyong si Bilab at dinukot si Amamira. Kaya si Nicole ay pumunta sa mundo ng mga demonyo para bawiin ang anak niya at iniwan niya ang kanyang pendant kay Lavale, na naghanap sa kanila pero hindi na niya muling nakita si Nicole. Nang makita niya ang pendant ni Amamira sa tulay, doon siya nakasigurong anak siya ni Nicole. Mas lalong naging malinaw ang lahat ng hulaan ni Rita na kinuha ng mga demonyo si Amamira para pabilisin ang kanyang paglaki kaya siya ay tila inosente at isip bata pa rin. Sinabi rin ni Amamira na sinabi sa kanya ng mga demonyo na makikita niya ang kanyang ina kung nakawin niya ang susi. Pero naniniwala si Lavale na isa rin itong kasinungalingan at duda siya na nasa Helheim talaga si Nicole at pinagdikit niya ang 2 pendant at dahil sa kanilang koneksyon, lumitaw ang isang holographic na mapa ng mundo na nagtuturo sa eksaktong lokasyon ni Nicole. Sinabi ni Lavale na ang lugar na iyon ay ang Valley of the Demon at inilagay niya ang lokasyon sa isang compass. Ipinahayag rin niya kay Amamira na may espesyal na kapangyarihan ang kanyang ina kaya't hinabol siya ng mga demonyo at dahil sa kapangyarihang iyon, posible raw na matanggal ni Nicole ang susi sa loob ni Amamira nang hindi siya nasasaktan. Excited si Amamira na makita ang kanyang ina at nangakong ibabalik niya ito sa lugar na iyon at dinabalak ni Favaro na sumama, at naniniwala siyang hindi na rin siya babalikan ni Kaiser dahil isa na muli itong Knight at wala na ring kasalanan si Favaro sa pagkamatay ng ama nito. Biglang tumunog ang mga kampanang hudyat ng panibagong pag-atake ng mga demonyo mula sa langit at habang pinipigilan ni Rita at ng mga Dragon Knights ang mga demonyo, sinabi ni Lavale kay Amamira na gumamit siya ng mga lihim na lagusan palabas ng lungsod. Lumapit si Favaro para magpaalam at hilingin na alisin na ni Amamira ang sumpang buntot sa kanya, pero sumenyas lang ito na sumama na lang siya sa kanya sa bangka at kahit ayaw niya ay sumama pa rin si Favaro dahil gusto niyang mawala na ang buntot na iyon sa kahit anong paraan at sabay silang lumabas ng lungsod sa mabilis na biyahe. Samantala ay patuloy ang digmaan laban sa mga demonyo sa labas at tinipon ni Lavale ang kanyang mga knight at sinabi sa kanila na tumakas na si Amamira kasama si Favaro. Ipinag-utos niya na hanapin sila agad at binanggit niyang ang proteksyon ni Amamira ang pinakamahalaga sa lahat. Iniutos din niya kay Kaiser na mamuno ng sarili niyang grupo at hanapin si Amamira at sinabi ni Kaiser na kulang pa siya sa karanasan bilang leader, pero hindi iyon ang gusto ni Lavale mula sa kanya, gusto niyang si Kaiser mismo ang makahanap kay Amamira at ihatid siya sa kanyang huling destinasyon. Ibinigay pa niya ang pendant ni Amamira kay Kaiser at inutusan siyang tulungan itong hanapin ang kanyang ina at sa kabilang banda sa loob ng palasyo,
pumasok ang Vice Captain sa silid ng hari pero biglang gumuho ang kanyang armor at lumabas na ito pala ay hangkag at walang laman at doon ay gumugulong ang kanyang ulo sa sahig. Napasigaw ang hari sa takot nang makita ang kakilakilabot na eksena at agad dumating si Lavale para siyasatin ang pangyayari, at sinabi niyang pinatay rin ang lahat ng gwardyang dinaanan ng Vice Captain at nagtaka siya kung sino ang may gawa nito. Bigla niyang napansin ang mga hibla ng blondeng buhok sa kamay ng patay na Vice Captain at sigaw ng hari, si Gian raw ang may gawa dahil tinawag niya ang santa na isang mangkukulam at idineklarang gusto siyang patayin nito. Agad na aresto si Gian at dinala sa harapan ng hari at sinubukan niyang ipaliwanag ang kanyang panig pero hindi siya pinakinggan, humingi siya ng karapatang makausap ang anghel na nagbasbas sa kanya, pero sinabi ng hari na walang anghel ang darating dahil abala ang mga ito sa mga gawain ni Bahamut. Idineklara ng hari na isa siyang mangkukulam at dapat patayin at sa loob ng selda, patuloy na nanalangin si Gian sa Diyos at bigla namang lumitaw ang tunay na may gawa ng lahat at sinubukan siyang akitin sa kasamaan. Sinabing nilinlang siya ng mga tao at kahit ang mga anghel ay hindi na raw siya tutulungan. Tinanggihan ni Gian ang mga salita ng demonyo kaya't iniwanan siya nito ng isang bote na may mahiwagang likido. Sinabi nitong kapag iniinom niya ito ay malalaman niya ang lahat ng katotohanang itinatago ng mga Diyos. Ipinahayag sa publiko ang hatol na kamatayan kay Gian at marami ang tumangging maniwala na gusto talaga niyang patayin ang hari. Pero baliw na ang hari at walang pakundangan niyang inaaresto at pinaparusahan ang lahat ng sumusuporta kay Gian. Samantala si Rita na nakasaksi ng lahat ay nagsimulang mag-imbestiga at dumating siya sa isang lihim na laboratorio sa ilalim ng kastilyo kung saan maraming mababang kalidad na sangkap, may magic circle din sa sahig at habang iniisip niya kung ano ito at dumating ang kanyang mentor upang harapin siya. Sinabi nitong hindi niya siya maaaring palalabasin matapos niyang matuklasan ang lihim nito, pero ginamit ni Rita ang kanyang kapangyarihan para kontrolin ang lahat ng sangkap sa kastilyo na galing sa mga patay na hayop at inatake ang demonyo. Tinadtad ng demonyo ang mga ito pero sapat na ang oras na iyon para makatakas si Rita. Samantala sakay ng maliit na bangka sina Favaro at Amamira na parang naglalaro lang sa isang amusement park, bigla silang lumipad ng daan-daang metro pataas at natarante si Favaro, pero hinawakan siya ni Amamira at pinalabas ang kanyang pakpak para protektahan siya. Nakalimutan lang niya na hindi siya makakalipad gamit ang isang pakpak lang kaya't sabay silang nahulog sa ilog at pagkatapos nito ay napadpad sila sa isang mahiwagang kagubatan at takot na takot si Favaro sa bawat tunog habang si Amamira naman ay nag-aalala kung makikilala pa siya ng kanyang ina. Sinabi ni Favaro na makikilala siya ng ina nito sa isang yakap lang. Tuwa ang naramdaman ni Amamira kaya niyakap agad niya si Favaro at nagpatuloy sila sa paglalakad hanggang sa biglang napansin ni Amamira na may isang invisible soldier na tangkang patayin si Favaro. Gulat si Favaro sa nangyayari at biglang nagsalita ang scope, sinabing may iba pang kalaban sa paligid. Nagpakita ang mga ito at pati na ang kanilang leader na isang grupo lang pala ito ng mga mersenaryo na pinamumunuan ni Kaiser. Inutusan ni Kaiser si Favaro na ibigay sa kanya ang scope pagkaabot niya. Bigla siyang inatake nito at nabasag ang kanyang espada. Nasa depensa na lang si Favaro pero sinabi ni Kaiser na dapat makisali na lang siya sa laro dahil nandito siya para tumulong. Nagpatuloy ang scope sa pagbagsak ng mga sundalo at nag-transform ito sa anyong demonyo. Sinagip niya si Favaro na pinagtutulungan ng mga kawal at nilapitan si Kaiser. Biglang nagliwanag ang susi ng Diyos sa loob niya at sa isang iglap ay nawala sila ng kanyang mga kaibigan at napunta sa isang kakaibang dimensyon ng kagubatan, hindi sila makita ng mga sundalo kaya umurong ang mga ito. Napansin ni Favaro at ng kanyang mga kaibigan na tila mas maliwanag na ang kagubatan at biglang may nakita silang makinang na pangil na nakabaon sa ugat ng puno. Sinubukan nilang bunutin ito kaso nabigo sina Kaiser at Mira at si Favaro naman ay tinamad na subukan. Pinilit nila siyang subukan ito at kahit hindi siya umaasang makukuha niya ito ay agad itong lumabas ng walang kahirap-hirap. Agad naghanda sina Kaiser at Mira ng sandata at habang nagtatanong si Favaro kung ano ang ginawa niya, pareho silang nakatutok sa isang bagay sa likod niya na isang dambuhalang nilalang. Ipinakita ng nilalang ang sarili nito na isa pala itong mabait na dragon at nagpasalamat ito sa mga tao sa pagtanggal ng spike na ilang libong taon nang nakabaon sa kanya. Nagtanong si Favaro kung sino siya at sinabi ng dragon na ang spike ay bahagi lamang ng katawan ni Bahamut. Ikinwento ng dragon na ilang beses nang lumitaw si Bahamut sa mundo at winasak ito,
pero 2,000 taon na ang nakalipas ay nagkaisa ang mga Diyos at demonyo para gamitin ang isang himala at maipaloob si Bahamut sa isang selyo. Sa panahong iyon ay kumalat ang mga spike mula sa katawan ni Bahamut at ang isa sa mga iyon ay napunta sa dimensyong ito at tumusok sa kanyang binti. Sinabi rin ng dragon na unti-unti nang humihina ang selyo ni Bahamut at malapit na itong magising dahil kay Mira. Matagal na niya itong pinapanood mula sa kanyang dimensyon at alam niyang ang mga Diyos at demonyo ay naghahanda na ng kani-kanyang puwersa para sa hinaharap. Ang mga Diyos ay gustong pigilan ang pagbabalik ni Bahamut at habang ang mga demonyo ay gustong pagbayarin ang mga Diyos na muling bumuhay sa kanya bilang dahilan para simulan ang isang digmaan. Hindi naniniwala si Favaro na may mangyayaring masama pero sinabi ng dragon na ang kapahamakan ay tadhana ng mundong ito. Pagkasabi nito ay biglang bumalik ang bangungot ni Favaro tungkol sa apoy ng impyerno. Tinanong ni Mira ang dragon kung mamamatay rin ba ang buong mundo pati na ang kanyang ina dahil sa kanya. Tumatango ang dragon at iginiit na iyon ang kahinatnan pero may paraan daw para maiwasan ito at manatili si Mira sa dimensyong ito magpakailanman. Kapalit nito ay hindi na niya kailanman makikita ang kanyang ina at nagsimulang umiyak si Mira. Naiirita na si Favaro sa lahat ng nangyayari kaya lumapit siya at sinabing kalimutan na ang tadhana. Ipinaliwanag niya kay Mira na hindi sila titigil ngayon dahil malapit na silang makita ang kanyang ina. Idineklara niya na kung ang tanging tadhana ng mundo ay pagkawasak babaguhin nila ito. Pinalo niya ang lupa gamit ang spike ni Bahamut at biglang nabasag ang hiwalay na dimensyon at lumitaw ang isang butas na nagdala sa kanila pabalik sa totoong mundo. Hindi inaasahan ni Favaro na mangyayari ito kaya nawalan siya ng malay at niyakap siya ni Mira at nagpasalamat. Natawa ang dragon at natuwa sa ipinakita ni Favaro at binanggit nitong bilib siya sa kanya at binati sila at ibinigay kay Favaro ang spike ni Bahamut bilang regalo. Naunang umalis sina Mira at Kaiser at pinigilan muna ng dragon si Favaro para sa huling usapan. Ibinunyag niya na hanggat dala ni Mira ang awitin na hindi na muling maibabalik ang himala mula 2,000 taon na ang nakalipas. Sa panahong iyon sina Zeus at Satanas mismo ang naging mga susi at maaari lang silang gumamit ng kapangyarihan sa pamamagitan ng katawan ng tao. Dahil wala si Mira ng dugong tao at hindi niya kayang panatilihin ang selyo ni Bahamut, ang susi ay tuluyang sasama sa kanyang katawan at wala ng paraan para muling selyuhan si Bahamut. Kaya sinabi ng dragon kay Favaro na ang tanging paraan para iligtas ang mundo ay patayin si Mira. Pagdating nila sa lambak ng mga demonyo ay sabik si Mira na makita ang kanyang ina pero si Favaro ay hindi makalimot sa sinabi ng dragon. Samantala si Jan ay nakatali na sa tulos para sunugin at marami ang nakiusap sa hari na pag-isipan ito muli. Pero iginiit ng hari na hindi si Jan isang banal kundi isang masamang mangkukulam na sumisira sa kaharian, iniutos niyang sunugin si Jan sa harap ng publiko. Habang sinisindihan ang apoy ay dumami ang taong gustong iligtas si Jan at inutusan ng hari ang mga kawal na patayin ang mga nagpoprotesta kaya't nagsimula ang patayan. Umiyak si Jan at nakiusap na itigil ang kabaliwan na ito at tanggap niya ang kanyang kapalaran, pero ayaw niyang madamay ang mga inosente. Tumawag siya sa mga Diyos at biglang nag-anyong anghel ang apoy sa paligid niya. Sinabi ng anghel na hindi nagmamalasakit ang mga Diyos sa mga tao bilang isang banal, tungkulin niyang ialay ang sarili upang muling magising si Zeus. Labis ang pagkawasak ng loob ni Jan pero bigla ring lumitaw ang utak ng lahat ng kaguluhan na ito sa harap niya. Bitbit nito ang bote ng gamot na iniaalok niya noon at sinabi nitong kapag iniinom niya ito, malalaman niya ang buong katotohanan tungkol sa mga Diyos. Binukal ni Jan ang bibig at pinainom siya ng gamot habang nilalamon siya ng apoy at natuwa ang hari sa iniisip niyang kamatayan ni Jan, pero bigla ay nabalutan ng asol na apoy ang katawan ni Jan at siya ay naging demonyo at nagulat ang lahat na tinawag niya ang banal na espada na ibinigay ng pinuno ng mga anghel. Kaso nang mahawakan niya ito ang espada ay naging itim na isa ng espada ng demonyo at itinaga ni Jan ang lupa gamit ito at lumitaw ang isang lumilipad na golem. Tumakas siya sa kabisera habang naiwan ang hari at mga ministro na takot na takot. Sa malayo ay pinanood lang ni Bat ang lahat at biglang dumating si Rita na may dalang mahalagang balita. Sumakay sila sa kanyang karwahe habang ikinwento ni Rita na may isang tagapagsanay o mentor na may kinalaman sa lahat ng ito. Hindi naging demonyo si Jan dahil sa kontak sa isa kundi sa gamot na ginamit niya. Naniniwala si Rita na ito ay isang uri ng mahika kaya tinanong niya si Bat kung may alam ito at ikinwento ni Bat ang tungkol sa isang misteryosong nilalang na hinahanap-hanap sa buong mundo. Hindi tiyak kung siya ay tao o demonyo pero saan man siya magpunta ay nag-iiwan siya ng bundok ng mga bangkay.
May kakayahan siyang magbago ng anyo at kontrolin ang ibang tao at maging demonyo rin at habang malapit na niyang ibunyag kung sino ang tao na iyon, biglang nasagasaan ng kanyang karwahe ang isang tao at bumababa si Bat upang tingnan kung sino ito at laking gulat niya nang makita si Aazil na sugatan. Dinala niya ito at makalipas ang ilang sandali ay dumidilat si Aazil at nakita si Rita na abala sa pag-aalaga sa kanyang sugat. Sinabi ni Bat sa bumagsak na anghel na huwag magtangkang gumawa ng kalokohan dahil siya ay nakatali ng banal na benda at maaaring sumabog kung magtangka siyang gumalaw. Binanggit pa ni Rita kay Aazil na mayroon siyang mga tanong tungkol sa utak ng planong pagnanakaw ng susi. Samantala ay naglalakad sina Favaro at ang kanyang grupo sa lambak ng mga demonyo nang biglang may lindol at nagkabitak ang lupa. Malalaking piraso ng lupa ang lumulutang paitaas at isang lumilipad na kuta na kahawig ng kay Ozil ang lumitaw. Sa pagkakataong ito ay kontrolado ito ng kanyang mentor na nagdeklara na ito ang susi ng mga demonyo at ang susi ng Diyos ay malapit ng pag-isahin, at magiging magulo ang lahat at nang makita siya ni Amamira ay nakilala niya itong si Martinet ang kanyang guro. Unti-unting napagtanto ni Favaro na si Martinet ang may pakana ng lahat at nagtanong si Amamira kung bakit naroon ito. Tumawa si Martinet at sinabing ang lugar na ito ay ang Helheim at matagal na siyang naghihintay dito. Iginiit ni Kaiser na papunta sila sa ibang lugar sa lambak ng demonyo kaso nang pulutin niya ang kanyang bag ay napagtanto niyang ito'y nasira na. Hindi maintindihan ni Amamira ang mga nangyayari kaya ipinakilala na ni Martinet ang kanyang amo. Biglang lumitaw ang mga haligi ng bughaw na apoy mula sa lupa at mula rito ay sumulpot si Bizubo, isa sa pinakamakapangyarihang demonyo. Idineklara ni Martinet na dahil wala si Satanas si Bizubo na ngayon ang maghahari sa mundo at biglang nabilanggo sina Favaro at Kaiser, sinabi ni Bizubo kay Amamira na panahon na upang gampanan niya ang kanyang tungkulin ang alisin ang selyo mula kay Bahamut. Tumanggi si Amamira at binanggit na babaguhin niya ang kanyang kapalaran at hahanapin ang kanyang ina na siyang magtatanggal ng susi sa loob niya. Subalit ipinaliwanag ni Martinet na kung nais ni Amamira na makita ang kanyang ina ay padadaliin niya ito at pumalakpak siya at isang malaking kristal ang bumagsak sa harap ni Amamira. Nakulong si Nicole ang kanyang ina sa loob ng kristal at nang mabasag ang kristal, nakalaya si Nicole at nagulat na nakatingin si Amamira sa kanya. Sinabi ni Martinet na lumapit siya sa kanyang ina dahil ito ang tunay at dahan-dahan na lumapit si Amamira at tinawag ang kanyang ina pero hindi ito tumugon at sa halip, nagsimulang sumigaw si Nicole sa sakit habang ang kanyang katawan ay unti-unting nagiging liwanag at bumuo ng isang harang. Nagtanong si Amamira kung bakit ito nangyayari at sinabi ni Martinet na matagal nang kinamumuhian siya ng kanyang ina. Tumanggi si Amamira sa sinabing ito dahil naaalala niya na mahal siya ng kanyang ina pero bigla niyang napagtanto na ang mga alaala niyang iyon ay peke at ang taong naaalala niya bilang ina ay si Bizubo pala, na siyang nagtorture kay Nicole at sapilitang pinaghiwalay sila. Lugmok si Amamira sa narinig at napaluhod siya at dagdag pa ni Martinet na si Bizubo ang lumikha kay Amamira at nagtanim ng maling alaala sa kanyang isipan. Kaagad niyang binura ang mga pekeng alaala ni Amamira dahilan para makalimutan nito ang lahat. Nagsimula siyang umiyak at sumigaw habang si Kaiser ay nagmumura sa demonyo at bigla siyang sinunog ni Bizubo. Sa isang iglap ay naalala ni Amamira ang sinabi ni Favaro noon na makikilala siya ng kanyang ina kung yakapin niya ito. Lumapit siya sa nakulong na si Nicole kahit pinigilan siya ni Favaro na halatang isang patibong iyon ngunit sinunog din siya ni Bizubo. Patuloy pa rin sa paglapit si Amamira at niyakap niya si Nicole ng mahigpit at bigla itong nagkamalay. Nasambit ni Nicole ang pangalan ni Amira pero pagkatapos ay nagsimula na naman siyang maghiwa-hiwalay sa maliliit na gintong liwanag at nang tuluyang mawala si Nicole, nawala ng katinoan si Amamira at ito ang layunin ni Bizubo. Dahil sa matinding emosyon ay napakawalan ni Amamira ang enerhiya ng susi at lahat ng pira-pirasong bahagi ng demonic key ay lumapit sa kanya. Ang dalawang bahagi ng susi ay nag-isa at naging buo at sa sandaling iyon, sinaksak siya ni Bizubo gamit ang kanyang sibat at si Amamira ay naging isang globo na naging susi sa pagbubukas ng selyo ni Bahamut. Nang umabot na sa puntong iyon ay sinabi ni Favaro na iisa na lang ang kaya niyang gawin at sumigaw siya sa demonyo na nais niyang sumali sa kanila. Natuwa si Bizubo sa plano niya kaya agad siyang pinalaya mula sa bilangguan at lumapit si Martinet kay Favaro dala ang isang gamot na maaaring magpabago sa kanya bilang isang demonyo. Ngumiti lang si Favaro at inilabas ang kanyang krus ngunit agad siyang sinipa ni Martinet sa tiyan at nadisarmahan at binanggit ni Martinet na alam niya ang murang tactics ni Favaro. Sinasakal niya ito at inilagay ang gamot sa dila nito at pinilit siyang lunukan ito.
Sa sandaling iyon ay nabalutan ng bughaw na apoy si Favaro at nagsimulang magbago ang kanyang anyo bilang isang demonyo. Walang nagawa si Kaiser kundi panoorin ito sa matinding takot at nang humarap sa kanya si Favaro, malinaw na demonyo na ito dahil sa kanyang mga mata. Pagkatapos nito ay ibinigay ni Martinet ang susi kay Bizubo na siya namang bumabasag sa kulungan ni Kaiser at pinalipad ito palayo. Matapos ito ay umalis si Bizubo sakay ng kanyang lumilipad na kastilyo patungong banal na lupain kung saan ang mga anghel ay ginagawa ang lahat upang mapanatiling nasil si Bahamut, lalo na't ang pagsasanib ng susi ay higit pang nagpahina sa selyo nito. Samantala si Narita at ang iba pa ay patuloy ring kumikilos matapos pumayag si Aazil na makipagpis at isiniwalat niya na si Bizubo ang tunay na pinuno ng Helheim at siya ang nagmanyobra kay Amamira upang sundin ang kanyang kagustuhan. Noong una siyang umatake kay Amamira ang kapangyarihan ni Bizubo ang tumataboy sa kanya. Kalaunan ay hinarap niya rin ito ng personal at katuwang si Martinet na ayon sa kanya ay ang misteryosong lalaking binanggit niya noon. Naniniwala si Rita na hindi kinakailangang isang tunay na demonyo si Martinet dahil nakikita niya sa likod ng mga panlilinlang nito. Naghanda siya ng gamot para labanan ang ibang mga demonyo at sinabi kay Bacchus na kailangan nilang magmadali bago tuluyang makalaya si Bahamut. Samantala sa Arbus ay unti-unti nang bumabaon ang kapangyarihan ni Bahamut sa harang ng mga anghel. Naniniwala ang mga anghel na kung mapapanatili nila ang harang maiiwasan ang pagsasanib ng susi kay Bahamut. Ngunit biglang lumipad si Jan na lubos ng naging demonyo at pinatay ang isa sa apat na anghel. Nabigla ang lahat lalo na ang pinuno at napagtanto niyang ang kaluluwa ni Jan ay tuluyan ng nilamon ng kasamaan. Pagkatapos ay inatake ni Jan ang isa pang anghel na nagtangkang pigilan siya ngunit dahil sa harang ay na-distract ito, dahilan upang maputol ni Jan ang kanyang depensa at ang ikalawang pinunong anghel ay nawala rin at ang harang sa paligid ni Bahamut ay tuluyang nanghina. Sa isang iglap ay nagsimulang magbitak ang harang at lumaganap ang isang malakas na shockwave na nagwasak sa kalupaan, malalaking bahagi ng lupa ang nagsimulang lumipad paakyat na isang patunay ng napakalakas na enerhiya ni Bahamut. Pagkatapos nito ay inatake ni Jan ang pinuno ng mga anghel na pilit pa ring pinananatiling buo ang harang. Sa kabilang banda ay milagrosong nakaligtas si Kaiser habang nakasabit sa isang malaking lubod na lumilipad. Nadala siya ng lakas ng hangin at nang itapon pataas ay nakita niya si Favaro sa tuktok ng lumilipad na kuta at isinumpa niya ito. Nagtataka kung paanong bumaba ito ng ganito kababa at naging isang demonyo. Tahimik lang siyang tinitigan ni Favaro habang napalayo si Kaiser at sa kabutihang palad ay dumating si Narita at ang tagadala ng karwahe sa tamang oras at nailigtas si Kaiser. Bigla namang napuno ng gintong liwanag ang kalangitan at bumagsak ang pinuno ng mga anghel, kasunod si Jan na madilim na ang anyo. Nabigla si Kaiser sa hitsura ni Jan at sinabi ni Rita na ginamitan siya ng sorcery upang maging demonyo at agad nilang naisip na sa parehong paraan din na bago si Favaro. Biglang tumingin si Jan sa kanilang direksyon at umakyat si Bacchus sa kanyang karwahe upang personal na harapin ito, at sa hindi maipaliwanag na paraan ay napigilan niya ang lahat ng atake nito. Nahulog siya mula sa karwahe ngunit tinawag ang kanyang pato na lumong lobo tulad ng lobo upang magsilbing pangpwesto niya sa pakikipaglaban kay Jan at sa kabilang banda, ipinahayag ni Aazil ang pagkagulat na buhay pa si Kaiser. Ganoon din ang reaksyon ni Kaiser sa kanya at sinabi ni Aazil na ang buhay na ito ay puno ng paghihirap pero sa ngayon ay nasa iisang panig na sila. Habang inaalagaan ni Rita ang carrot ay sinabi niya kay Kaiser ang tungkol sa isang lunas na ginawa niya na maaaring ibalik si Favaro sa pagiging tao. Habang bumabangga ang lumilipad na pato sa karuta na sinasakyan nila, muling nahulog si Kaiser at naipit sa mga ugat ng isang puno sa lumilipad na bato at sa kabutihang palad. Ligtas pa rin ang gamot at biglang dumating si Aazil at sinabi niyang aayusin muna niya ang lahat kay Kaiser. Pinalaya niya si Kaiser mula sa pagkakaipit at lumipad silang dalawa. Samantala sina Bacchus at Jan ay patuloy pa ring naglalaban sa ere at nang makita ni Rita na nakabuka ang bibig ni Jan, inihagis niya ang kanyang braso na may dalang gamot papunta rito pero muling humaharang ang hangal na pato, dahilan upang mahulog ang huling tableta ng lunas. Nadismaya si Rita dahil iyon na ang huling natitirang gamot subalit biglang bumangga ang pinuno ng mga anghel sa maitim na si Jan, sinugatan ni Jan ang kanyang braso gamit ang mga kutsilyo pero hinawakan siya ng mahigpit ng anghel. Lumabas na ang anghel ang siyang uminom ng lunas at ibinigay ito kay Jan sa pamamagitan ng isang halik. Nang pumasok sa katawan niya ang gamot ay tumigil siya sa paglaban at dahan-dahan na bumalik sa pagiging tao. Nahulog silang dalawa mula sa ere at biglang nagkamalay si Jan.
Lubos ang kanyang pagkawasak nang makita ang mga nagawa niya. Kaso sinabi ng anghel na ito ang kabayaran ng kanilang pagtrato sa mga tao bilang kasangkapan lamang at nagsimulang umiyak si Jan at sinabi ng anghel na dapat niyang ipagpatuloy ang kanyang buhay bilang isang banal at pamunuan ang mga tao patungo sa isang bagong panahon. Pagkatapos noon ay nagsimulang maglaho ang katawan ng anghel at sa kanyang huling salita ay sinabi niya kay Jan na mananatili siyang kasama nito magpakailanman. Matapos maresolba ang pangyayaring ito ay nakapokus na muli sina Bacchus at ang iba pa sa kasalukuyang sitwasyon. Lumalapit na ang lumilipad na kuta ni Beelzebub sa kinaroroonan ni Bahamut. Plano ni Rita na ibangga ang karwahe nila kay Beelzebub, habang papalapit si Beelzebub upang umatake sa mga anghel na nagpapanatili ng harang at biglang umatake si Azazel. Tinawag siyang hangal ni Beelzebub dahil sa pakikipagtulungan sa mga tao at Diyos at agad siyang gumanti ng atake. Nagharapan sila sa ere habang palihim namang lumapit si Kaiser kay Martinet. Tinangka ni Martinet na atakehin siya pero pinigilan ito ni Narita at Bacchus sa pamamagitan ng pagbangga ng kanilang karwahe malapit sa kanya. Tumakbo si Rita papunta sa susi ngunit hinarang siya ni Favaro at sinipa palayo. Kinuha ni Favaro ang susi at tumalon pababa at sinubukan siyang habulin ni Bacchus kaso hinarang siya ni Martinet. Uminom si Martinet ng gamot upang ilabas ang lahat ng kanyang kapangyarihan at bumalik sa labanan. Samantala ay mabilis na lumalapit ang lumilipad na kastilyo kay Bahamut at pinagmamasdan ni Favaro ang susi. Nagpaputok ng babala si Kaiser pero agad siyang inatake ni Favaro at sa sobrang tindi ng pag-atake ni Favaro, napagtanto ni Kaiser na tuluyan na itong naging demonyo. Nagpasya siyang wakasan ang paghihirap nito at binaril si Favaro sa dibdib sa malapitang distansya. Nahulog si Favaro kaso biglang na-activate ang Key Sphere at lumitaw si Amira sa anyong anghel. Tahimik lang na pinagmamasdan ni Kaiser si Amira hanggang sa biglang lumapit si Captain Lava at sinabi sa kanilang sinundan nila si Diana upang mapigilan ang lumilipad na kuta. Pinuri niya sina Kaiser at Favaro sa kanilang ginawang pagsisikap at binanggit niya kay Kaiser na tumingin sa unahan dahil nagsisimula ng bumaba mula sa langit ang mga Diyos. Binanggit ni Lava na maayos na ang lahat at dapat silang lumayo agad. Biglang lumitaw si Rita sakay ng kabayong may mahika na pakpak ni Bacchus at sinabihan si Kaiser na lumayo kay Lava. Subalit huli na ang lahat dahil sumabog ang kapangyarihan ni Bahamut dahilan upang itapon si Rita palayo. Nasira rin ang harang na nilikha ng libu-libong anghel at pagkatapos nito, lumabas mula sa ulo ni Bahamut ang isang sinag ng liwanag at apat na sinulid ng enerhiya ang lumipad papunta kay Amamira at binalot siya sa isang bilog na enerhiya na dinala siya papalapit kay Bahamut. Labis ang pag-aalala ni Kaiser para sa kanya pero biglang itinulak siya ni Lava pababa mula sa gilid at nagsimulang tumawa na parang baliw. Lumipad si Amamira papunta kay Bahamut at ang mga Diyos at demonyo ay walang nagawa kundi panoorin ang mga pangyayari habang papalapit siya sa makapangyarihang dragon. Agad na nagsanib si Amamira sa katawan ni Bahamut pagkabanggit niya ng pangalan ni Favaro. Dumidilat ang mata ni Bahamut at umungol at nagwala habang unti-unting nasira ang kanyang selyo at nagsimulang magliwanag ang kanyang katawan habang unti-unting nagkukulong ang mga guho sa paligid niya, at sa wakas ay naibalik ang kanyang buong lakas at anyo. Masaya si Beelzebub sa tagumpay ng kanyang plano at sinabi niya sa mga Diyos na natalo na sila sa walang hanggang digmaan at hinimok ang mga demonyo na kilalanin siya bilang kanilang makapangyarihang hari. Pero sa halip na sundin siya ay unang umatake si Bahamut at hindi sa mga Diyos kundi kay Beelzebub mismo. Sinimulan niyang atakehin ang lahat at namangha si Olava sa ipinakitang lakas ng halimaw, samantala ay nailigtas ni Rita si Kaiser at tinanong si Olava kung bakit niya ginagawa ito at ibinunyag ni Olava na siya pala ang punong nasa likod ng lahat ng ito. Sinabi niyang siya ang nagmanipula sa mga Diyos, demonyo at tao upang muling buhayin si Bahamut. Pinuri pa niya si Rita dahil sa pagtuklas sa kanyang pagkukunwari, habang naglalaban ang mga Diyos at demonyo upang ipagtanggol ang kanilang sarili mula sa mga atake ni Bahamut, umatake si Kaiser kay Lava dahil sa galit. Sinaksak niya ito sa dibdib ngunit hindi man lang ito nasaktan at gumanti si Lava ng atake at inihayag ang tunay niyang anyo siya pala si Martinet. Itinaas niya si Kaiser at ipinakita rito ang pagkawasak na nagbunsod sa muling pagbangon ni Bahamut at sinabi ni Martinet na nabubuhay siya para lamang sa kamatayan at pagkawasak, kaya't gusto niyang muling buhayin si Bahamut upang masaksihan ang pinakadakilang pagkawasak sa kasaysayan. Hindi na rin matatag ang katawan niya dahil sa sobrang dami ng nakalalasan na iniinom niya at biglang yumanig ang lumilipad na kastilyo. Kaya sinamantala ito ni Kaiser upang makatakas mula sa hawak ni Martinet. Dala pa rin ang kanyang espada,
hinayaan na lang sila ni Martinet at tinawag si Favaro upang labanan si Kaiser. Nagulat sina Kaiser at Rita at kinuha ni Favaro ang espadang yari sa pangil ni Bahamut upang umatake, samantala ay patuloy na nagsasagawa ng pagkasira si Bahamut pumapatay ng mga Diyos at demonyo gamit lamang ang isang hampas, pinapasabog niya ang mga lumulutang na bahagi ng lupa sa kanyang pananalasa. Si Beelzebub na buhay pa rin kahit papaano ay nagtataka kung paano siya nabigo at ginamit niya ang mahika upang likhain si Amamira at inakala niyang makokontrol niya si Bahamut sa pamamagitan nito, ngunit na-realize niyang niloko lamang siya ni Martinet at bigla na lang may espada na tumusok sa kanyang utak mula sa loob ng kanyang bibig at si Azel ang pumatay sa kanya. Ngunit hindi na rin alam ni Azel kung may silbi pa iyon dahil patuloy pa rin ang walang habas na pananalasa ni Bahamut, na parabang naglalabas ng mga nuclear na pagsabog sa lahat ng direksyon at isa sa mga atake niya ay nagsimula ng apoy sa kabisera ng kaharian, namatay ang hangal na hari na napapalibutan ng apoy. Samantala ay naglalaban pa rin sina Favaro at Kaiser gamit ang kanilang mga espada at biglang may ibinulong si Favaro kay Kaiser kaya't agad nitong binaba ang espada, na parabang ayaw niyang mahadlangan ang plano ni Favaro at nagpatuloy ang labanan. Habang naglalaban sila ay tinamaan ng atake ni Bahamut ang lumilipad na kastilyo at bumangga ito sa isang lumulutang na isla, ngunit hindi iyon naging hadlang kina Favaro at Kaiser at patuloy silang naglalaban hanggang sa madesarmahan ni Kaiser si Favaro. Ngunit biglang inihagis ni Martinet ang kanyang espada kay Favaro na agad itong ginamit upang putulin ang braso ni Kaiser. Kinuha ni Favaro ang naputol na braso at inihain kay Martinet bilang handog at nasiyahan si Martinet sa ginawa ni Favaro, pero biglang sinabi ni Favaro na kung siya ay isang wanted na kriminal dapat mas naging maingat siya. Sandaling naguluhan si Martinet pero biglang ipinaliwanag ni Kaiser na ang mahiwagang sumpang ginagawang collectible card ang mga wanted ay nasa bracelet ng isang bounty hunter. Sa mismong sandaling iyon na-activate ang sumpa mula sa bracelet ni Kaiser at si Martinet ay naging isang card. Agad na nilapitan ni Rita si Kaiser upang gamutin ang kanyang sugat at tinanong si Favaro nang bumalik ang malay nito, binanggit niyang nangyari ito matapos siyang tamaan ni Kaiser ng palaso na may antidote at matapos noon, gumawa sila ng plano upang malinlang si Martinet at naging kinakailangan ang pagputol sa braso ni Kaiser para mapaniwala ang kalaban. Dumating din si Bacchus at inihagis ni Favaro sa kanya ang reward card at habang pinapanood nilang naglalabas ng pag-atake si Bahamut sa iba't ibang lugar, tumayo si Favaro at nagpasya na pipigilan niya ang pagkawasak ng mundo. Gusto ring tumulong ni Kaiser kaso nang marinig niyang balak patayin ni Favaro si Mira para iligtas ang mundo, nagalit siya at ipinaliwanag ni Favaro na ayon sa matandang dragon sa kagubatan wala nang ibang paraan dahil hindi na nila kayang paghiwalayin si Mira mula kay Bahamut. Humingi siya ng tulong kay Bacchus na dalhin siya sa ulo ni Bahamut at gamit ang mahika, ginawang sasakyan ni Bacchus ang kanyang pato at sumama rin si Kaiser na nangakong hahanap siya ng paraan para mailigtas si Mira at lumipad ang higanteng pato patungo kay Bahamut, pero mahirap itong lapitan dahil sa lakas ng kanyang mga pag-atake. Halos tamaan sila kaya't nagnasa si Favaro na tumigil sana ang dragon kahit isang minuto at biglang natupad ito. Nagtulungan ang mga Diyos at demonyo upang ipaloob si Bahamut sa isang barrier kaya't hindi ito makagalaw o makaatake. Sinamantala ni Favaro at Kaiser ang pagkakataon at lumipad sa pagitan ng mga puwang sa barrier. Nakarating sila sa ulo ni Bahamut at nagtali ng lubod sa kanyang sungay at tinangkang marating si Mira, kaso sa bahagyang galaw ni Bahamut ay natatangay sila. Sa wakas ay narating nila ang lugar kung saan nakasanib si Mira kay Bahamut na halos malaglag si Favaro. Pero nahawakan siya ni Kaiser sa lubod at umakyat si Favaro sa ibabaw ng susing nakasanib kay Mira at sinubukan na tusukin ito gamit ang pangil ni Bahamut. Ngunit nag-alinlangan siya kaya't nakapaglabas ng malakas na atake si Bahamut at nawasak ang barrier ng mga Diyos at demonyo. Sa kabila nito ay nalampasan ni Favaro ang kanyang pag-alinlangan at sinaksak ang marka ng susi habang inaalala ang lahat ng sandaling kasama si Mira. Pagkatama ng espada at naglabas ng matinding liwanag ang ulo ni Bahamut at sa gitna ng liwanag ay naalala ni Favaro ang sinabi ni Gian tungkol sa isang tao na magligtas sa sangkatauhan mga Diyos at demonyo, bumagsak si Bahamut at natangay si Favaro. Napadikit siya sa mismong mata ni Bahamut at biglang lumitaw si Mira mula rito at masaya siyang nakita si Favaro. Binanggit ni Favaro na wala na ang kanyang buntot na tila biro lang at nagalit si Mira ngunit natawa rin. Humingi ng tawad si Favaro at sinabing tutulong siya palagi sa oras ng pangangailangan.
Humingi rin siya ng tawad dahil hindi niya nailigtas ang ina ni Mira, pero binanggit nitong ayos lang at kinilala pa rin siya ng ina nang yakapin niya ito tulad ng sinabi ni Favaro. Iginiit ni Favaro na kalimutan na nila ang Helheim dahil dadalhin niya ito sa mas magandang lugar. Tinawag siyang sinungaling ni Mira pero dagdag ni Favaro na tumingin ito sa kanyang mga mata. Nang ngumiti siya ng parang hangal ay hinalikan siya ni Mira at pagkatapos ay bumalik ito sa loob ng mata ni Bahamut habang nagpapasalamat. Nakita ito ng lahat ng makapangyarihang nilalang at sinubukan na selyuhan muli si Bahamut, ngunit nagsimulang lumiwanag si Bahamut na nagpapahiwatig ng sobra-sobrang enerhiya at sinabihan si Kaiser ng Pato ni Bacchus na umalis na ngunit tumanggi ito, kaya't hinatak siya ng Pato palayo ilang segundo bago sumabog si Bahamut na naging sanhi ng higanteng haligi ng liwanag. Napasigaw si Kaiser sa pangalan ng kaibigan habang pinapanood ito at sa huli ay natapos ang lahat at lumipas ang kalahating taon at inaayos pa rin ang kabisera. Si Kaiser ay naging kapitan ng gabi at nangunguna sa pagpapanatili ng seguridad at may bagong hari na ring nakoronahan. Sa isang tavern sa lungsod ay nag-uusap ang isang matandang taga-bartending at customer tungkol sa isang banal na lalaking lumitaw sa tamang panahon para talunin si Bahamut. Tinanong ng bartender kung naniniwala ba ang customer na patay na si Bahamut. Tumutol ang customer na sinabing hindi kayang mamatay ni Bahamut na sa ibang dimensyon lamang ito, at ang banal na lalaking tumalo sa kanya ay buhay pa at lumitaw na ang customer ay si Favaro mismo, ngayon ay may prostetikong paa ngunit nananatiling masayahin. Tumakbo siya sa pader ng lungsod nang biglang lumitaw si Kaiser at tumakbo sa tabi niya at tumakbo silang dalawa sa itaas ng pader, tulad noong unang ngunit ngayon bilang magkaibigan na magkasamang nagligtas ng mundo.